Kabanata 521. Kumikirot ang puso ko para sa iyo. Natahimik ang telepono ng 2 segundo. Malamig ang boses ni Eric. Fallout. Anong pinagsasabi mo? Tumingin si Nicole kay Quinn ng malalim ang mga mata. Nagpapanik na ang matandang babae. Dinala ni Mrs. Ferguson ang iyong kasintahan at pinahiya ako kay Mr. Sloan. Ginagawa ba nila ito sa utos mo o sa utos ni Old Master Ferguson? Ramdam na ramdam nila ang panlalamig ni Eric sa pamamagitan ng telepono. Nasaan ka? Hindi sumagot si Nicole at ibinaba na ang telepono. Ang layunin niya ay hindi tawagan siya. Ito ay para sa pamilya Ferguson na maglagay ng tali kay Quinn. Si Nicole ay hindi na asawa ni Eric, kaya hindi na niya kailangang pagbigyan ang mga kapritsyo ni Quinn. Hindi inaasahan ni Quinn na tatawagan ni Nicole si Eric ng ganun kabulastugan. Sa totoo lang, medyo natakot si Quinn sa kanyang anak. Nawala pa rin si Ingrid, ngunit halos nakalimutan niya ang araling ito. Naramdaman ni Ivy na nanginginig ang katawan ni Quinn at dali-daling lumapit para alalayan siya. Tita, bakit hindi tayo umupo sa mesa doon? Magsasalita pa sana si Quinn, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Nicole, tila ba nabara ang lalamunan niya ng isang masa ng bulak, kaya hindi siya nakagawa ng ingay. Sa wakas tumahimik ang paligid. Nagpatuloy sa pagkain si Nicole na parang walang nangyari, at tiningnan siya ni Clayton ng malalim na mga mata, na nakatitig sa kanyang mga labi. Miss Stanton, ikaw. Hindi ba siya galit? Napangiti si Nicole. I'm used to it. I'm just sorry that you and Lil Michael got involved. I don't bother wasting my thoughts on people I don't care about. Si Lil Michael ay isang hakbang na mas mabilis kaysa kay Clayton at hinayla ang kamay ni Nicole. Hinawakan niya ito sa harapan niya at tiningnan siya ng malinaw na mga mata. Pretty lady, my heart aches for you. I'll protect you. Kapag ako ay lumaki at nakuha ko na ang aking mana, ilalayo kita rito, kaya hindi mo na kailangang makita pa ang mga makukulit na tao. Nagdilim ang ekspresyon ni Clayton habang galit na nakatingin kay Lil Michael. Gusto niyang magalit, ngunit wala rin siyang magawa. Bakit pamana lang ang iniisip ni Michael? Kailangang disiplinahin ang batang ito. Tiniis ito ni Clayton at mat-aim na tiningnan si Nicole. Nadurog ang puso niya. Hindi ako galit. I just feel bad for you. Napakaraming kawalang katarungan ang kinailangan ni Nicole dahil gusto niya si Eric. Gaano katawa iyon? Mababa at seryoso ang boses ni Clayton, at puno ng simpatiya ang kanyang mga mata. Kumabog ng hindi sinasadya ang puso ni Nicole. The next second, she lowered her head and smiled. Nagring ulit ang phone niya. Sinulyapan ito ni Nicole ngunit hindi ito sinagot. Tinanggihan niya ang tawag. Nang matapos ang pagkain, tumanggi si Lil Michael na sumama kay Clayton, ngunit may mahalagang pagpupulong si Clayton, kaya kinailangan niyang umalis ng maaga. Tinawag ni Nicole si Yvette at inaya siyang magpahinga. Naisip ni Yvette na ang ibig sabihin ng unwinding ay pagpunta sa isang bar para uminom, kumanta, sumayaw, at makipaglandian sa mga lalaking modelo. Kaya naman, nagbihis si Yvette at nagmukhang sexy at maganda. Gayunpaman, nang dumating si Nicole upang sunduin siya, mayroong isang maliit na batang lalaki sa kotse. Pamilyar na kumaway sa kanya si Lil Michael. Hi, Madam. Emph. Napabuntong hininga si Yvette at lalabas na sana ng sasakyan, ngunit hindi na siya binigyan ni Nicole ng pagkakataon at nagsimulang magmaneho. Let's go, Miss Quimby. Pinaandar ni Nicole ang sasakyan papunta sa isang private amusement park. Tumakbo si Lil Michael nang may kagalakan nang pumasok siya. Ang palaruan na ito ay hindi bukas sa publiko at nakatanggap lamang ng ilang regular na customer sa isang araw. Kilala ni Nicole ang may-ari, kaya naging maayos ang lahat. Ang bawat bata ay may 2 personal na kasambahay na magbabantay sa kanila at responsable para sa kanilang kaligtasan at iba pang mga kahilingan. Medyo nakapag-relax din sina Nicole at Yvette. Umupo silang dalawa sa lounge area na may tig-isang tasa ng kape. Nakita siya ni Yvette na tila mahina ang loob at biglang may naisip. Narinig mo na ba ang tungkol sa engagement ni Eric Ferguson? Tumango si Nicole. So, totoo. Akala ko hindi siya papayag. Sa mga pamilyang tulad natin, ang kasal ay hindi isang bagay na napagpasyahan ng isang tao. Hindi mahalaga ang mga personal na opinyon. Tumangala si Nicole.
Siya ay maganda at nakasisilaw. Nagring ulit ang phone niya. Tiningnan niya ang numero. Ito ay isang hindi kilalang numero. Saglit na nag-alinlangan si Nicole bago ito sinagot. Miss Stanton, ako si Ivy Harrison. Maaari mo bang pakiusapan si Mrs. Ferguson? Kabanata 522. Gusto kitang yakapin. Bago pa matapos ni Ivy ang kanyang pangungusap, binaba na ni Nicole ang telepono. Nablock pa niya ang numero. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng pagbuo ng koponan ng kumpanya. Ang lokasyon ay nasa isang airsoft field sa mga suburb. 12 tao ang pumunta, 3 sa kanila ay mga senior executive mula sa ibang mga kumpanya na medyo maganda ang relasyon ng Stanton Corporation. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Nicole na lalabas dito si Eric. Tumingin siya kay Nicole at parang may gustong sabihin, pero hinarang siya ni Grant, na hindi na sila binigyan ng pagkakataong mapag-isa. As expected sa kuya niya, si Nicole ay interesado sa laro. Ang mga damit ay pawang mga uniforme sa estilo ng militar, at ang mga sandata ay hindi nakakapinsalang mga baril at bala. Mas mabilis siyang nagbago kaysa sa iba sa locker room at nakaharang siya ng isang matangkad at madilim na anino nang lumabas siya. Nakamaskara ang lahat, kaya walang nakakaalam kung sino ang ibang tao. Kaya, hindi na kailangang magpakita ng awa. Gayunpaman, nakilala pa rin ni Nicole ang taong nasa harapan niya. Eric Ferguson. Pinandilatan siya nito at walang sinabi. Nakasuot siya ng uniforme ng militar. Ang kanyang matangkad na figure, malamig na aura, at malalawin na mga mata ay napuno ng marilag na lamig. Parang taglagas na iyon, 5 taon na ang nakararaan nang bigla siyang sumulpot sa buhay niya sa mga lansangan ng ibang bansa. Sandaling nagulo ang isip niya. Napaawang ang labi ni Nicole. Ilipat. Tumingin sa kanya si Eric na may mga alon na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga mata. Ang tawag sa telepono na iyon ay hindi siya mapalagay. Alam niyang walang magandang sasabihin si Queen. Gayunpaman, nang marinig niya na siya ay nagkakaroon ng masarap at matalik na pagkain kasama si Clayton at ang kanyang anak, ang kanyang puso ay hindi maiwasang mapatirik. Sobrang sakit. Napaawang ang labi ni Eric. Mababa at garalgal ang boses niya. I'm sorry kung kailangan mong marinig ang mga masasakit na salita. Malinaw niyang ipinangako sa kanya na hindi niya hahayaang magsalita muli ng masama ang sinuman mula sa pamilya Ferguson tungkol sa kanya. Gayunpaman, nilabag pa rin ni Queen ang mga patakaran. Kinausap niya si Old Master Ferguson at ipinadala siya sa isang sanatorium sa ibang bansa, hindi pinapansin ang kanyang pagsigaw. Pumayag din si Old Master Ferguson. Kahit na ang mga Stanton at Ferguson ay hindi konektado sa pamamagitan ng pag-aasawa, ganap na walang dahilan upang maging mga kaaway sa mga Stanton. Sabi ni Nicole, wala kang sinabi. Ano ang hinihingi mo ng tawad? Gusto mo bang marinig ang paghingi niya ng tawad sa halip? Sabi ni Nicole, ayokong makita siya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric. Bigla niyang nakita ang galit na hitsura nito na napakakyot. Nicole, gusto kitang yakapin. Matagal na niyang gusto. Hindi. Bago siya magsalita, isang malaking kamay ang bumagsak sa kanyang likod at idiniin siya sa kanyang dibdib, pinapaalam sa kanya ang kanyang matatag na tibok ng puso. Sa sobrang galit ni Nicole ay sinipa niya ito. Hindi siya umiwas at nataman sa mismong kinaroroonan ng kanyang sugat. Napaungol siya at muntik na siyang matamba. Nagulat si Nicole at inabot siya para hilahin siya. Pagkatapos, malakas na bumangga ang ulo nito sa dibdib nito. Isang malalim na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang dibdib. Doon lang napagtanto ni Nicole na niloko na pala siya. Hahayaan kitang manalo mamaya. Inabot ni Eric at inayos ang helmet niya. Napaatras siya ng isang hakbang bago pa niya magawa ang anuman. Nagsalita siya ng may katiyakan. Big talk. Galit na galit si Nicole kaya gusto niya itong sipin hanggang mamatay. Akala ba niya hindi siya mananalo mag-isa? Arg. Nakakainis. Saan niya nakuha ang kanyang confidence? Gayunpaman, nakasuot siya ng maskara, helmet, at salaming pang-araw, kaya hindi niya matatakot ang moldito na lalaking ito sa kanyang ekspresyon at mga mata. Hinimok siya ni Grant mula sa labas, kaya mabilis na lumabas si Nicole. May hawak siyang 2 drawing stick. Pareho silang pula. Nahati na ang lahat sa mga grupo. 2 na lang ang natitira, so you're in the same team. Walang pakialam na kinuha ni Nicole ang stick.
Napakagalang ni Eric at humakbang para kunin ang patpat. Salamat, kuya. Ano, natigilan si Grant at halos matambos sa gulat. Lahat sila ay tumingin ng kakaiba. Ang mga salitang, kuya, ay tila kayang ihiwalay ang kaluluwa sa kanilang katawan. Sabi ni Nicole, "Can we start?" Simulan. Itinaas ni Nicole ang gun sa kamay at walang pag-aalinlangan na binaril ang likod ng nasa harapan niya. Bang! Patay na si Eric. Hoy, magka-teammate kayo. Pinaalalahanan siya ng isa pang miyembro ng Red Team. Kabanata 523. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Isang segundo pagkatapos magsimula ang laro, na-eliminate na si Eric. Walang mag-aasam nito kahit sa panaginip nila. Lumingon si Eric at tumingin kay Nicole, agrabyado. Bagamat natanggal siya, napakalma niya at walang magawang itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Itinabi ni Nicole ang baril at bumantong hininga bago sumangot ng malamig. Ayoko ng incompetent teammate. Pagkatapos, dumaan siya sa kanya at tumakbo sa malapit na trench para tambangan ang kabilang team, na mabilis na pumasok sa isang mamamatay tao na mindset. Saglit na natahimik ang lahat, ngunit nakapasok din sila sa laro. Wala silang magawa tungkol dito. Magkaaway sina Eric at Nicole. Naisip nilang lahat na baka tinawag ni Eric si Grant na Big Brother, ang nagalit kay Nicole. Iyon ang dahilan kung bakit tiyak na pinaalis niya si Eric sa laro. Si Eric ay nakatayo sa gilid bilang isang referee, nakatayo sa mas mataas na lugar upang mahawakan niya ang buong sitwasyon. Nakikita niya na si Nicole ay methodical at disiplinado, at ang kanyang katawan ay flexible. Ang kanyang mga paggalaw at ruta ay halos nasa propesyonal na antas. Ang ilang iba na bahagyang mataba at hindi makatakbo ay mabilis na naalis. Ang ilan ay fit at may flexibility at skills, pero kumpara kay Nicole, iilan lang ang nasa level niya. Hindi nagtagal, 3 miyembro na lang ang natitira sa Blue Team at 2 miyembro sa Red Team. Magkatulad ang antas ng bawat isa. Magkapareho sila ng damit, kaya mahirap matukoy kung sino. Ang 2 miyembro ng pulang koponan ay nagpupumilit na kumapit. Gayunpaman, ang payat sa dalawa ay napakabilis. Tumakbo ang tao sa kabilang manlalaro at nagsalita ng ilang salita bago sila naghiwalay. Ang isa sa kanila ay tahimik na tumakbo sa likuran ng isa upang maiwasang maalarma ang kalaban. Hindi niya ginamit ang kanyang baril, at isinara niya ang distansya gamit ang kanyang maliksi na katawan. Tinakpan niya ang bibig ng tao at gumawa ng chokehold action. Gayunpaman, nawalan ng balanse ang taong iyon at biglang bumagsak sa lupa. Ouch! Baywang ko. Ayon sa boses, parang senior executive ito ng Shaw Company. Ang asul na koponan ay nawalan ng isa pang miyembro, at sa parehong oras, ang isa pang miyembro sa pulang koponan ay bumaril ng ibang tao sa asul na koponan. Gayunpaman, ang Red Team member na iyon ay binaril din ng Blue Team. Isang tao na lang ang natitira sa magkabilang koponan. Ang mga taong umalis sa bukid ay magkakasamang tumayo at bumantong hininga. Nilingga ni Eric ang paligid at nakitang wala si Nicole. Sa madaling salita, ang huling miyembro ng pulang koponan ay si Nicole. Bakas ang paghanga sa mga mata ng lalaki. Nakakamangha talaga ang babaeng tinitigan niya. Teka, si President Grant ba ang miyembro ng Blue Team? May nagsalita. Oo naman, si Nicole at Grant lang ang hindi nakabalik. Naging magkaribal ang magkapatid. Ito ay magiging masaya. Nabuhayan ang loob ng lahat, at ang ilan ay naglabas pa ng mga binocular. Gayunpaman, bago sila seryosohin ng sinuman, may nagpaputok ng baril. Oh, tapos na. Ang asul na miyembro ng koponan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbaril. Masayang naghiyawan ang lahat. Masayang lumabas si Nicole, binigyan ng yakap ng oso ang asul na miyembro ng team, si Grant. Alam niyang hahayaan siyang manalo ni Grant. Ang tagumpay sa unang round ay napunta sa pulang koponan. Tumingin ng malalim si Eric sa excited na si Nicole. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong napakasaya. Bigla siyang nakaramdam ng discomfort sa kanyang puso dahil tila marami siyang namiss sa kaligayahan at kalungkutan nito. Ang dulo ng kanyang dila ay nag-click sa kanyang mga ngipin habang ang kanyang puso ay umasim. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula ang round 2. Buti na lang at nakuha ni Nicole ang blue stick habang si Eric naman ang red. Sila ay magkalaban. Umakyat ang dugo ni Eric sa tuwa. Puno ng pagmamataas ang kanyang mga mata.
Matagal-tagal na rin mula nang humawak siya ng baril. Ang damdaming ito ay nakabaon sa kanyang mga buto. Ang alaala ng usok at putok ng baril na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila marahas na umusbong. Pamilyar na si Eric sa lupain at nagplanong makarating sa pinakamagandang sniping spot. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 2 hakbang, isang putok ang nagpaputok. May matinding kirot sa kanyang katawan. No way. Patay na naman ako. Kalaban kayo sa larong ito. May tumuro. Hindi na siya incompetent teammate. Nagtaas ng kilay si Nicole. Oo, napatay ko ang kalaban. Iyon ang dapat niyang gawin, tama ba? Natahimik ang lahat. Hindi sila nakaimik. Kabanata 524. Hahayaan kitang manalo. Si Eric, na bumalik bago siya makahakbang, ay medyo nagalit. Parehong beses, natanggal siya dahil kay Nicole. Walang maniniwala kung sasabihin niyang hindi niya sinasadya. Malungkot at pigil ang tingin ni Eric habang nakatingin kay Nicole. Nagharap ang dalawa, at ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na manood ng palabas at agad na tumakbo. Gusto ring sumunod ni Nicole, ngunit hinarang ni Eric ang kanyang dinadaanan. Sinasadya mo ba ito? Tiningnan siya nito ng may pagtatampo na tingin. Sinasalamin ng kanyang mga mata ang sikat ng araw. Malalim at madilim ang mga ito, umaagos na parang nagkukumpulang bagyo. Hindi mo kayang mawala. Bahagyang bumantong hininga si Nicole at sinadya siyang i-provoke ng some disdain. 2 beses siyang nanalo laban sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay natiyak na. Hindi niya kailangan na sabihin niya na, hayaan siyang manalo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Eric. Kaya ko, minamaliit niya siya. Hindi pa natatalo si Eric, pero pagdating kay Nicole, tuluyan na siyang natalo. Itinaas ni Nicole ang ulo para tingnan si Eric. Ang kanyang tingin ay walang pakialam, at ang kanyang tono ay walang pakialam. Pumunta ka dito para sa wala ngayon. Huwag kang masunog sa araw at magpahinga ka na. Lalong bumigat ang paghinga ni Eric sa galit. Nakakainis. Aalis na sana si Nicole nang ipinulupot ni Eric ang isang kamay sa bewang niya at bumulong, huwag kang masyadong kampante. May isang round pa. Kailangan niyang manalo. Kung natalo siya ng 3 sunod na laro, hindi niya magagawang itaas ang kanyang ulo sa harap ni Nicole sa hinaharap. Ito ay isang bagay ng dignidad. Ngumisi si Nicole at marahas na binawi ang kanyang kamay bago tumakbo sa trench. Nagtaas ng kilay si Eric. Lumuwag ang kamay niya habang nakangiting nakatingin sa likod niya. Ang mga matang iyon ay nakakabighani at romantiko, puno ng malabong pagnanais na manakop. Sa second round, pabaya si Nicole at nabaril ng isa sa red team nang hindi niya pinansin. Si Grant ang nanalo. Si Nicole ay parehong masaya para sa kanya at pumunta upang kumuha ng tubig at isang tuwalya para sa kanya. Kuya, ang galing mo. Ngumiti si Grant at walang sinabi nang makita ang mapait at naiinggit na tingin ni Eric. Sa gilid, hindi naiwasang sabihin ng isang executive, kalaban kayo ni President Grant. We're on the same team but we don't get water service. Nagtawanan ang lahat. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanila. Anong masasabi ko? Double standards ako. Ang ikatlong round. Magkalaban pa sina Eric at Nicole. Ang mga mata ng lahat ng tumingin kay Eric ay may dalang tas at sympathy. Alam nilang ang purpose ni Eric sa pagdalo sa event ngayon ay dahil kay Nicole. Kung hindi, bakit siya nasa isang team building event na kadalasan ay napaka-busy niya na walang nakakakuha ng appointment na naka-schedule sa kanya? Gayunpaman, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Eric na maglaro. Sa sandaling nagsimula ito, si Nicole ay hindi namamalayan na hinanap ang figure ni Eric. Patapusin muna niya siya. Gayunpaman, nawala siya sa sandaling lumingon siya. Mabilis siyang mag-aral. Ilang hakbang pasulong si Nicole bago niya naramdaman ang paglapat ng baril sa kanyang baywang. Ito ay malamig at nanginginig. Huminto si Nicole. Si Eric ay nagtatago sa isang kanal sa gilid. I'll let you go once, Nicole. Kapag nahuli kita ng 3 beses, kailangan mong pumayag sa isa sa mga hiling ko. Paano na? Ang tono ng lalaki ay may dalang walang katulad na kay-abangan. Ito ay ang ligaw at pagtitiwala sa kanyang mga buto. Malamig na sinulyapan siya ni Nicole. Kung mabibigo ka. Kung gayon papayag ako sa isa sa iyong mga kahilingan. Sabi ni Nicole, deal. Gagawin niya itong tuluyang mawala sa kanyang mundo.
Itinabi ni Eric ang bar aisles ng kanyang baril. Mabilis na tumakbo si Nicole sa trench ng kanyang team. Naramdaman niya ang pag-ihip ng hangin sa kanyang mukha kaya nadagdagan ang dugo niya. Napukaw ang kanyang pagiging mapagkumpetensya. Hindi siya makapaniwala na mahuhuli siya nito ng 3 beses. Anong yabang? Mukhang may maayos na plano ang blue team ni Eric at isa-isa nilang pinulot ang kanilang mga kalaban. Bumibilis ang tibok ng puso ni Nicole habang nakikinig sa mga putok ng baril sa kanyang tenga. Parang biglang tumaas ang kakayahan ng asol na koponan sa pakikipaglaban. Kabanata 525. Ako ay isang taksil. Hindi na kailangang banggitin ang sinuman. Parehong nasa blue team sina Eric at Grant, kaya dehado ang red team. Gayunpaman, ang tanging target ni Nicole ay si Eric Ferguson. Lumalakas ang hangin. Ang tunog ng hangin ay nasa lahat ng dako sa kanyang mga tainga, na may halong mga tunog ng paglalakad at pagtakbo, na nagpapahirap sa pagkilala sa pagitan ng mga tunog. Tahimik na pumwesto si Nicole sa isang sulok at palihim na inilabas ang 2 asol na miyembro ng koponan mula sa likuran. Gayunpaman, ang kanyang pulang koponan ay nawalan din ng 4 na miyembro. Pagkatapos ng matinding labanan, si Nicole na lang ang natitira sa pulang koponan. Naiwan sina Eric at Grant sa blue team. Napaisip si Nicole. Para ma-divert ang atensyon, tinanggal na lang niya ang pulang label sa kanyang uniforme at itinapon iyon. Hinahanap siya ng isang asol na miyembro ng koponan sa pasukan ng kakahuyan sa unahan, ngunit hindi niya alam kung ito ay si Eric o si Grant. Dahan-dahan at tahimik siyang lumapit. Akmang sasalakayin na niya ang likod ng taong iyon ay biglang nanlamig ang kanyang baywang ng bumalot ang lamig sa kanyang likod. Kumunot ang mga labi ni Eric, hinawakan siya mula sa likod gamit ang isang kamay at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Nais lamang niyang pigilan ang kanyang pag-aaway. Madilim ang ekspresyon ni Nicole habang nagpupumiglas. How dare he take advantage of her? Huwag kang gagalaw, baka makita ka. Hininaan niya ang boses niya. Let go, sabi ni Nicole. Ikalawang beses na ito, Nicole. Mag-ingat ka. Ang kanyang boses ay mababa at garalgal, at ang kanyang hininga na humahampas sa kanya ay may mapanganib at agresibong tono. Ang kanyang tagumpay ay nasa paningin. Dati, handa siyang makipagkompromiso at magpakumbaba. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan niyang manalo para sa kahilingang iyon. Pakiramdam ni Nicole ay umaagos pa atras ang kanyang dugo. Sa sandaling binitawan niya ito, itinaas niya ang kanyang sandata sa likod niya, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, nawala siya ng walang bakas. Huminga ng malalim si Nicole at agad na nagtago sa anino. Ang mga natanggal na kasamahan sa koponan na nabaril ay malinaw na tumingin sa eksena. Anong nangyayari? Naglalandian ba sila? Nahuli talaga ni Eric si Nicole at binitawan siya. Dahil ba may nararamdaman siya para sa kanya? Sa tingin ko, pinapahiya ni President Ferguson si President Nicole. Nag-aalala sila kung mananalo ang asol na koponan o hindi. Baka magpakamatay na lang si Eric para mapasaya si Nicole. Galit na galit ang grupo ng mga manunood nang makita ang eksena nila Eric at Nicole. Hindi na naitago ni Nicole. Kailangan niyang umatake, ngunit gumugulo sa kanyang isipan ang tunog ng hangin. Gumapang siya sa kakahuyan. Makalipas ang ilang segundo, panay ang mga yabag na papalapit sa likuran niya. Si Nicole ay lubhang mapagbantay. Maaaring takpan siya ng nakapalibot na mga damo, at nadulas siya sa mga puno, na itinatago ang kanyang figure. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata sa kanyang kamay. Mahigpit na sinundan siya ng mga yabag sa likuran niya. Parang may nakatali sa ulo niya, at hindi siya mapakali anumang oras. Maging ang kanyang paghinga ay naging maingat. Nagtago siya sa likod ng isang makapal na puno ng kahoy at tumigil sa pagtulak pasulong. May bukas na daanan ng tubig sa unahan, at hindi siya sanay sa tubig. Kaya, kinailangan niyang mag-counter-attack. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baril. Sa sandaling maingat niyang natukoy ang mga yabag na papalapit, ibinaling niya ang kanyang ulo at nagpaputok sa isang solong, tuloy-tuloy na paggalaw ng walang pag-aalinlangan. Bang! Ang tunog ay tumagos sa kagubatan. Umalangaw-ngaw ang hangin. Sa sumunod na segundo, may narinig siyang ingay mula sa malayo. Isang matangkad at balingkinitang figure ang sabay na bumungad sa kanya. Hinarang niya ang shot para sa kanya. Kuya! Walang kamalay-malay na pinuntahan siya ni Nicole,
ngunit ikanaway ni Grant ang kanyang kamay at bumangon. Hinagod niya ang likod niya na tinamaan. Tapos, ngumiti siya na parang walang nangyari. Ayos lang ako. Lumapit si Eric mula sa malayo na nakakunot ang noo. Malinaw na magkatim sila, ngunit hinarang ni Grant ang shot na iyon para kay Nicole. Ano ang ibig sabihin noon? Hinubad ni Grant ang kanyang tag nang walang pagbabago sa ekspresyon. Tumingin siya kay Eric at sinabing, "Nako, traidor ako." Hindi nakaimik sina Eric at Nicole. Isang matalim na sulyap ang ibinigay sa kanila ni Grant. "Tuloy kayo. Alis na ako." Pagkatapos, kinuha niya ang mga gamit niya at umalis. Kabanata 526. Kiss Me. Si Nicole at Eric, ang tanging natira, ay mga 15 talampakan ang pagitan. Nang magtama ang kanilang mga mata, sabay na itinaas ng dalawa ang sandata sa kanilang mga kamay. Bang-bang, 2 gunshots. Tunog lang iyon. Umuungol ang hangin. Walang tinamaan. Umikot at gamulong-gulong si Nicole sa likod ng makapal na puno ng kahoy, naghahabol ng hininga. Mabilis na gamulong si Eric sa damuhan. Mas mabilis siya. Bago pa makahinga si Nicole, sinamantala na niya ang sitwasyon, at nang sumulpot ang baril nito sa likod niya, tumapat din ang baril nito sa tiyan niya. Ang paghangang umaagos mula sa mga mata ni Eric ay hindi maitago. Siya ay isang pro, ngunit siya ay mas sanay. Ni hindi sumuko sa isa. Napatingin sa kanya si Nicole. Sino ang nanalo? Pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay at sinubukang makipag-ayos sa kinalabasan. Napangiti si Eric sa mga labi. Sinamantala ang split second na pagka-distract niya, bigla niyang itinabi ang baril na nakatutok sa tiyan niya gamit ang isang kamay. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng pulso, ginamit niya ang bar aisles ng kanyang baril upang hawakan siya sa puno ng puno, ang kanyang mahahabang binti ay nakaipit sa kanya upang hindi siya makagalaw. Natigilan si Nicole. Panakaw lang ba ang ginawa niya sa kanya? Siya ay napakalakas, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay hindi sapat laban kay Eric. Ang sitwasyon ay agad na maliwanag sa isang iglap. Ang kanyang hininga ay napakalapit, at ang ligaw at bangis sa kanyang mga mata ay hindi pa kumukupas. Nanlamig si Nicole sa pwesto. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nahadyap ng tuwa at kasiyahan. Sumandal siya sa kanyang tainga, tinitingnan ang kanyang maputing balat gamit ang kanyang maitim na mga mata habang sinasabi sa magnetic at garalgal na boses, "Nicole, pangatlong beses na ito. Nanalo ako." Gusto siyang man-ira ni Nicole. Siya ay kasuklam-suklam at walang modo. Sinamantala niya ang pagkakataong ilunsad ang isang palihim na pag-atake. Gayunpaman, bigla niyang naalala na sa unang 2 laro, nanalo rin siya laban sa kanya gamit ang sneak attacks. Ano? Tumingin si Nicole sa kanyang mga mata at natigilan saglit. Walang hitsura ng kalkulasyon na kabilang sa isang negosyante. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng galit at ligaw. Sa sumunod na segundo, biglang lumapat ang labi ng lalaki. Gusto niya itong halikan. Wala nang matatakbuhan si Nicole at nakayuko lamang ang kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang mahahabang binti ay nakaipit sa kanya ng walang awa, kaya walang pagkakataon para sa kanya na umiwas. Napalingon siya, kaya dumampi ang malamig na labi nito sa pisngi niya. Nasamon na siya. Malamig na wika ni Nicole, "Lumayo ka sa akin." Nakangiti si Eric na parang rogue, hindi galit sa lahat. Napaatras siya ng isang hakbang. Nang makamit muli ang kanyang kalayaan, tinitigan siya ng masama ni Nicole at tumalikod upang maglakad palayo. "Malupit ang ginawa mo, Eric Ferguson." Talagang umabot siya ng bagong diskarte. Kinuha ni Eric ang mga gamit niya para sa kanya at sinundan siya ng nakakalokong ngiti. "I won, Nicole. You have to agree to one of my requests." Napatigil si Nicole at tumingin sa kanya. Ano ito? Natalo siya. Isipin mo na lang na malas. Magpapakasal pa ba tayo? Masayang sabi niya. Lumayo ka. Iyon ay isang pipe dream. Kung ganoon, bigyan mo ako ng halik. Pansamantalang tanong niya ulit. Umalis ka. Siya nash kanyang ngipin. Kung maglakas loob siyang gumawa ng isa pang hindi makatwirang kahilingan, hindi na siya makakapidyo pa. Huminto si Eric ng ilang segundo at sinabing may seryosong mga mata, "You have to give me a chance." Bahagyang kumislap ang mga mata niya habang nanatiling tahimik. "I've always been chasing you, Nicole. Kahit ngayon lang." Bawat sandali simula noong pinagsisisihan niya ang paghihiwalay niya,
hinahabol niya ito. Kalmado ang ugali ni Nicole at sinabi sa kanya sa seryosong tono, "Eric Ferguson, what you feel for me is just a temporary sense of novelty. You're just upset that I suddenly gave up on you after like you for so long. Ayaw mong tumigil ako sa pagkagusto sa'yo nang wala kang pahintulot. Ang bitter mo lang." Tiningnan siya ni Eric ng malalim at madilim na mga mata. Matagal siyang hindi nagsalita. Ang lakas ay tila nawala sa kanyang katawan, at ang kanyang puso ay nanginginig. Ang kanyang mga pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kababang loob. Sa mata niya, lahat sila ay dahil lang sa bitter niya. "Nicole, I know how to differentiate between being bitter and being in love." Binigyan siya nito ng isang mapaklang ngiti. Biglang nakaramdam ng matinding kahungkagan si Eric sa kanyang puso. Parang may kinuha ang pag-ibig na kasing bigat ng bundok sa kanyang puso at basta-basta na lang itong inalis na parang balahibo lang. Kabanata 527. Gumamit ng palusot para magpadala ng sopas. Si Eric ay may malakas na pagpipigil sa sarili sa anumang bagay na maaaring nakakahumaling. Gayunpaman, ang kanyang damdamin para kay Nicole ay tila lumalakas sa araw. Tila hinding-hindi na niya masisira ang bisyong iyon. Marahil, sa 5 taon na iyon, tahimik na nagugat si Nicole sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito namalayan hanggang sa ito ay lumaki at naging isang napakalaking puno. Hindi na posible na hindi niya ito pansinin. Kumunat ang noo ni Nicole. Magsasalita pa sana siya, sinigawan sila ng ilang executive sa kabilang side. "Bumalik ka dali. Sino sa inyo ang nanalo?" "Si Presidente Nicole dapat. Nanalo siya ng 2 sa 3 laro." Ayon sa init ng ulo ni President Ferguson, tiyak na hindi siya mananalo sa ikatlong round. Paano siya nahihirapang maghabol ng babae? Tama. Congratulations kay President Nicole for her victory. Wala na siyang gustong sabihin pa. Magkasunod na bumalik sina Nicole at Eric. "Binabati kita sa iyong tagumpay, Pangulong Nicole." Napatingin si Nicole sa kanila. Nanalo si Pangulong Ferguson sa ikatlong round. Napatingin ang lahat kay Eric na kakaiba. Bakit hindi sinunod ni Pangulong Ferguson ang karaniwang gawain kapag hinahabol ang isang babae? Walang pakialam si Eric sa kanilang mga titig. Ang bottom line ay nanalo siya. Kumuha si Grant ng tuwalya para panasan ang pawis ni Nicole at tumingin kay Eric na may makahulugang ngiti. "President Ferguson, talagang lumabas ka sa final round." Uminom ng ilang lagok ng tubig si Eric at diretsyong tumango. "Kuya, kung gusto kong mapagtagumpayan si Nicole, kailangan mong magsikap." Sa mata ng lahat, walang sapat na EQ si Pangulong Ferguson sa kritikal na sandaling ito. Dapat ay hinayaan niyang manalo si Nicole at masayang lumayo. Bakit siya nagpumilit na manalo sa final round? Pagkatapos, sabay-sabay kumain ang lahat, ngunit maagang umalis si Nicole sa pagkukunwari na may trabaho siya. Lahat ay napatingin sa excited na mukha ni Eric at labis na naguguluhan. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na magtanong, kaya nagkalat na lamang sila sa kalituhan. Nakaramdam ng pagod si Nicole, kaya ang gusto na lang niyang gawin ay bumalik at matulog. Hindi nasagot ang kahilingan ni Eric, ngunit walang pakialam si Nicole. Hindi siya papayag kung sobra. Pagkaalis niya sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gerard Lickman. Sa Ferguson Corporation. Naligo si Eric at nagpalit ng damit. Lumabas siya na halatang good mood. Nakita ito ni Mitchell at mabilis na sinabi sa kanya ang tungkol sa mga kamakailang mahirap na isyo. Gaya ng inaasahan, hindi nagalit si Eric bagkus ay matiag ang tinuruan ang mga nasasakupan kung paano ito aayusin. May kumatok sa pinto, at pumasok ang sekretarya. "President, hiniling ni Old Master Ferguson sa isang tao na magpadala sa iyo ng isang bagay." Nagtaas ng kilay si Eric. Ano ang ginagawa ng kanyang lolo sa oras na ito? "Pumasok ka na." Umalis sa daan ang sekretarya. Sa likod niya ay may magandang damit na babae. Siya ay nakatayo doon ng mahiyain at malumanay na may kaunting pag-asa. Si Ivy iyon. "Mr. Ferguson," sinabi ni Old Master Ferguson na abala ka sa trabaho at pinadalhan kita ng sopas mula sa bahay. Wika ni Ivy sa sadyang malumanay na boses. Ito lang ang tanging paraan para pigilan ang tensyon na nararamdaman niya sa loob. Tumigil si Eric at agad na nanlamig ang kanyang mga mata. "Hindi ka ba umalis?" Malamig at hiwalay ang boses niya. Sa simula,
pinananatili ni Quinn si Ivy sa villa. Ngayong wala na si Quinn, hindi ba dapat umalis si Ivy? Namutla si Ivy at napawi ang ngiti sa labi. Kinagat niya ang kanyang mga labi at naglagay ng nakakainggit na ngiti. Hinihiling sa akin ng matandang guro na manatili pa ng ilang araw. Hindi ko iistorbahin ang sinuman. Bahagyang lumalim ang lamig sa mga mata ni Eric habang nanatiling tahimik. Mabilis na kinuha ni Mitchell ang sopas sa mga kamay ni Ivy at ibinigay kay Eric. Salamat, Miss Harrison. Halatang ayaw ni Eric na ituloy ang pakikipag-usap sa kanya. Tumayo si Mitchell sa gilid, hindi alam kung dapat niyang ibuka ang kanyang bibig para paalisan siya. Gayunpaman, biglang humakbang si Ivy. Kinagat niya ang labi niya at naglakas loob na magsalita. Mr. Ferguson, alam ko na hindi ako kasing husay ni Miss Stanton, ngunit kaya kong magsumikap para maging kung sino ang gusto mo. Sabi ni Old Master Ferguson, marami akong matututunan sa tabi mo, handang maging secretary mo. Kabanata 528. Gusto niyang maging ginang Ferguson. Bakas sa mga mata ni Eric ang pagkadismaya at kawalang interes. Hindi pinalampas ni Ivy ang bakas ng emosyon sa kanyang mukha at agad na naramdaman na parang sinaksak ang kanyang puso. Nakaramdam siya ng masakit na panginginig. Nagtaas ng ulo si Eric at tumingin sa kanya. Dapat malinaw ang dahilan kung bakit ka na-dismiss sa Stanton Corporation. Hindi tatanggap ang Ferguson Corporation ng empleyadong hindi man lang makapasa sa internship period. At saka, with all due respect, huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Nicole. You're mula sa ganap na magkakaibang mundo. Ang pagkakaiba ay kasing tindi ng langit at lupa. Ano ang nariyan upang ihambing? Masyadong prangka ang mga salita niya, walang pakialam kung masasaktan ba ang pagpapahalaga sa sarili ni Ivy o hindi. Mabilis na namutla ang mukha niya. Maging si Mitchell ay naawa sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang umalis si Ivy, tumayo din siya roon at malungkot na tumingin kay Eric, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Pero sabi ni Old Master Ferguson, masyadong malakas ang loob ni Miss Stanton. Pinaalis mo ang kapatid mo at ang nanay mo dahil sa kanya. Magdudulot lang siya ng gulo sa pamilya Ferguson kung kasama kanya. Ikaw. Hindi mo ba talaga kino-consider ang mga kahihinatnan sa lahat? Tumayo si Mitchell sa gilid, nanginginig. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang magandang kalooban ni Eric ay tuluyang nasira ni Ivy. Maging si Mitchell ay naalimpungatan sa matinding lungkot sa mga mata ni Eric. Kumilo si Ivy sa sarili niyang inisyatiba at binigyan siya ng pagsusuri sa mga stake. Hindi siya naniniwala na ang isang negosyanteng tulad ni Eric na tumitingin sa mga benepisyo ay mananatiling hindi matitinag. Nagpahiwatig si Old Master Ferguson na dapat siyang magpakita ng mas madalas sa harap ni Eric upang linangin ang kanilang mga damdamin. Ibig sabihin, mas bagay siya sa posisyon ng asawa ni Eric kaysa kay Nicole. Tahimik ng ilang segundo ang kapaligiran sa opisina kasabay ng pagbangon ng lamig. Malungkot na sinukat siya ng mga mata ni Eric. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang gulod ng kanyang noo. Ang aksyon ay bahagyang masama at nakakabighani. Bigla na lang naging uneasy si Ivy. He gave a light snort, his eyes full of coldness. Miss Harrison, nakikialam ka ba sa negosyo ng pamilya Ferguson dahil kakaunti lang ang dapat gawin ng pamilya Harrison? Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Ivy. Natarante siyang tumangala at magpapaliwanag pa lang, ngunit hindi siya binigyan ni Eric ng pagkakataon. Ang kanyang mga sumunod na salita ay nagpadala sa kanya ng diretso sa kamatayan. Maraming babae ang gustong maging Mrs. Ferguson, pero hindi ko sila hahanapin sa basurahan, understand? Masyadong halata ang mga salitang iyon. Tinutumbas niya siya sa basura. Kahit gaano pa kakapal ang balat ni Levi, hindi niya kayang manatiling walang pakialam. Puno ng dugo ang mapatlo niyang mukha kasabay ng pag-agos ng luha. Ang lakas ng loob na ibinigay sa kanya ng pamilya Harrison ay agad na nawala ng walang bakas. Tila napagtanto niya na maaaring malaman ni Eric ang katotohanan tungkol sa kanya. Baka alam niya na isa siyang illegitimate daughter. Ang mga nakabalot na pagkakakilanlan at pag-uusap ay bawal pagdating sa mga tunay na maharlika. Nagkunwari siyang high society lady sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa isang sulyap ay masasabi ni Eric na siya ay peke. Paano pa niya napanaginipan ang pagiging Mrs. Ferguson?
Ang hindi mabilang na mga panunuya sa kanyang ulo ay tumusok sa kanya na parang mga karayom. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, hindi na napigilan pa, at tatalikod na sana at aalis. Biglang sumigaw ang boses ni Mitchell sa gulat. Miss Stanton, Mr. Lakeman. Napagtanto ni Nicole at Gerard na dumating sila sa maling oras at aalis na sana, ngunit huli na sila. More or less narinig nila ang mga salita kanina. May kinalaman ito kay Nicole. Nagbago ang mukha ni Eric. Mabilis siyang tumayo at naglakad na may ngiti. Ang swerte ko talaga na nakita kita ng 2 beses ngayon. Walang alinlangan, sinabi ang mga salitang iyon kay Nicole. Napalingon si Gerard sa gilid. Pakiramdam niya ay para siyang invisible na tao. Kumunot ang noo ni Nicole at napaatras, lumayo sa kanya. Mr. Lakeman, said there's urgent business. We need a meeting. Natahimik ang mukha ni Eric at nilinggan niya si Mitchell. Ihanda mo ang conference room. Naiintindihan. Ibinaba ni Mitchell ang mga gamit at papalabas na sana ng opisina nang bigla niyang maalala na may ibang tao pala. Lumingon siya at sinabing, Miss Harrison, pupunta si Mr. Ferguson sa isang meeting. Ikaw. Kabanata 529. Hiram ang kanyang kwarto. Nakita ni Ivy ang malamig at walang pakialam na si Nicole at naramdaman niyang umasim ang puso niya. Tahimik niyang kinurot ang kanyang palda at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagtitiis. Nag-init lang ang mga mata ni Eric nang dumating siya. Gayunpaman, hindi nais ni Ivy na aminin ang pagkatalo at umalis ng kaawa-awang tulad nito. At least, may pag-asa pa rin siya hanggat hindi pa kasal sina Eric at Nicole. Kahit na siya ay isang illegitimate na anak na babae at isang peking babae, basta't siya ay kinikilala ng pamilya Harrison, siya ang pangalawang young lady ng pamilya Harrison. Huminga ng malalim si Ivy at naaawang tumingin kay Mitchell. Pwede bang humiram ng kwarto ni Mr. Ferguson para maghugas ng mukha? Mananatili siya ng kaunti hanggang sa umalis si Nicole. Kung nakita siya ni Eric sa loob ng kanyang opisina, hindi niya magagawang manatiling walang pakialam. Nakatayo doon si Mitchell sa kahihiyan. I'm afraid not. No one is allowed to use President Ferguson's private space. Why don't you go to the washroom outside, Miss Harrison? Natigilan si Ivy. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya. Mula sa puti ay naging pula ang kanyang mukha at sobrang malabnaw. Ngumiti lang siya ng perfunctorily at sumang-ayon kay Mitchell bago nagmamadaling umalis. Sa meeting room. Hindi napigilan ni Gerard na asarin si Eric na sumusunod sa kanya. Mr. Ferguson, sikat ka talaga sa mga babae, pero ang harsh ng mga salita mo. Sinong makakatiis sa iyo? Sinulyapan ni Eric si Nicole, ngunit wala itong pakialam. Nakahinga siya ng maluwag. Kung masama ang loob mo sa kanya, iuwi mo na siya. Sagot niya kay Gerard. Hinawakan ni Gerard ang ilong niya. May asawa ako. Tinapik ni Nicole ang mesa. Let's get to business. May appointment ako mamaya. Tumaas ang kilay ni Gerard. Ang Alcar chip na binuo namin ay ipinadala sa Europa, ngunit isang aksidente ang nangyari nang ang European Autopilot Research Institute ay nagsagawa ng ikatlong pagsubok nito. Saglit na nagyelo ang hangin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Eric, at si Nicole naman ay matamang nakatingin kay Gerard. Ang proyektong ito ay hango sa unang kooperasyon ng 3 kumpanya. Matapos buksan ang pinto para sa alsalarangang medikal, ang follow-up na pananaliksik ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ang pagkabigo ay katumbas ng isang suntok sa ulo. Ipinasa ni Gerard ang isang flash drive kay Mitchell, na nag-project ng data sa malaking screen ng mabilis hanggat maaari. Ito ang buong video ng pagsubok. Mula sa excitement sa umpisa hanggang sa palakpakan at palakpakan hanggang sa huli, naging swabe ang lahat. Gayunpaman. Sa sumunod na segundo, ang kotse ay tila nawalan ng kontrol matapos ang isang perpektong right angle na pagliko at diretsyong bumagsak sa dingding ng isang abandonadong pabrika. Nabalot ng usok ang sigaw ng gulat. Matapos bumangga ang sasakyan sa dingding, naging deformed ang hood ng sasakyan. Ang pader ay bumagsak at gumuho, at ang mga labi ay bumagsak sa bubong ng kotse kasama ang mananaliksik sa loob. Huminto ang video. Ang frame sa huling sandali ay talagang nakakagulat. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Nicole nang hindi niya namalayan na lumingon kay Gerard. May namatay. Bumantong hininga si Gerard at sinabing may seryosong mukha,
Dinala ang researcher sa ospital at wala sa panganib, ngunit ang panganib ng eksperimentong ito ay nagdulot ng kawalang kasiyahan sa publiko sa Europa. Hinihiling nila na ang aming mga kwalifikasyon sa pagpasok ay ipagbawal. Ito ay napaka-unfavorable sa amin. Natahimik si Eric, malamig at malalim ang mukha. Ano ang dahilan? Gusto rin malaman ni Nicole. Sinabi ni Gerard, ang test car ay ganap na kinokontrol ng Alchip, at wala itong manual operation function na mayroon ang iba pang mga kotse. Sa makatuwid, ang posibilidad ng hindi wastong interference ng tao ay pinasyahan. Ang problema ay nasa chip, ngunit ang chip ay ipinaubaya na sa European Forensics Authority para sa investigasyon, kaya natatakot ako na hindi magiging madali para sa atin na maibalik ito. Napatingin si Nicole kay Eric, na napakagatlabi. Aking lutisin ang problemang ito. Kung ito ay isang problema sa chip, maaaring kami ay dumanas ng isang pag-urong pagdating sa unmanned driving. Kabanata 530. Hindi nakaranas ng pagtama. Ang publiko ay parehong masaya at natatakot sa artificial intelligence. Pinadali nito at ginawang maginhawa ang buhay, ngunit nagdala din ito ng mga panganib. Hindi ito kasing emosyonal ng isip ng tao, at wala itong mga mata na makikita at mga tainga na pakikinggan. Ang dahilan, pagsusuri, data, koordinasyon, at pag-optimize nito ay bumubuo ng isang matalino ngunit walang pakiramdam na matalinong chip. Ito ay isang nakamamatay na panganib kung ito ay nawala sa kontrol. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga autopilot na sasakyan ay hindi kailanman nang ibabaw sa merkado pagkatapos itong ipakilala. Ang mga tao ay higit na nagtiwala sa kanilang sarili. Kapag nawala ang tiwala, kahit isa sa 10,000 pagkakataon ng panganib ay magdudulot ng matinding sama ng loob sa mga tao. Mabigat ang tono ni Gerard. Hindi kami ang una sa larangang ito, ngunit ang aming teknolohiya ay ang pinakapino sa ngayon. Ino-optimize namin ang system, at ang aming AI ay mas sensitibo, mas mabilis, at mas mahusay kaysa sa iba. Gayunpaman, kailangan naming maghanda para sa ang pinakamasama. Itigil ba natin ito ngayon o hintayin ang mga resulta? Malinaw na 70% ng aksidenteng ito ay dahil sa problema sa chip. Ang sama ng loob ng publiko ay magiging sanhi ng pagbagsak ng stock, at ang kaguluhan sa stock market ay magdudulot ng problema sa iba pang aspeto ng kanilang mga kumpanya. Huminto si Nicole at mahinang nagsabi, iminumungkahi ko na hintayin natin ang mga resulta. Ang mga autopilot na sasakyan ay kinakailangan para sa hinaharap na mundo. Kahit na paulit-ulit tayong mabaygo, hindi natin dapat mawalan ng karapatan na masangkot sa hinaharap na mundo. May magtatagumpay sa wakas, bakit hindi tayo? Hindi maiwasang mapatingin sina Gerard at Eric sa babaeng ito. Ngayon lang, tinitimbang ng kanilang isipan ang mga kalamangan at kahinaan. Walang alinlangan na ang paghinto nito ngayon ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Gayunpaman, napakahiyang sumuko ng ganoon kadali. Sa kabaligtaran, hindi man lang nagdalawang isip si Nicole. Siya ay nagkaroon ng higit na paningin at siya ay mas bukas isip. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa dalawang tao na naririto na agad na kumulo ang kanilang dugo. Walang puwang para sa rebuttal. Ang pagkawalang ito ay wala sa kanila. Sila ay magdurusa ng higit pang mga pagkalugi kung mawawala ang pagkakataong ito. Halatang mas mataimtim ang mga mata ni Gerard nang tumingin kay Nicole. Higit ang paghanga niya rito kaysa noon. Tumanggo siya at sumang-ayon sa sinabi nito. I think that since there'll eventually be someone who succeed, there's no reason why it can't be US. Nakatutok ang mga mata ni Eric sa katawan ni Nichols. Hindi maitago ang kanyang pagkagulat, at kusang loob niyang hinangaan ang babaeng mas magaling sa kanya. Ito ay dahil siya ay si Nicole Stanton. Ang kanyang mga labi ay pumulupot, at ang kanyang mga mata ay bahagyang napuno ng pananabik at pagsang-ayon. Kung gayon ay wala nang ibang sasabihin. Makikipag-ugnayan ako sa mga tao sa Europa at imbestigahan ang sanhi ng aksidente sa chip. Mr. Lickman, para maging ligtas, kumuha ng 2 eksperto na sumama pumunta doon. Tumanggo si Gerard. Itinaas ni Nicole ang kanyang baba sa kanyang kamay, nag-iisip. Pagkatapos ay iimbestigahan ko ang proseso ng pagpapadala ng chip sa Europe. Aalamin ko kung ano ang nangyari bago at pagkatapos ng pagsubok, at kung sino ang nakipag-ugnayan sa chip, dito at sa Europa. Paano kung hindi ito ang chip,
Ngunit dahil may nakialam dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang ikatlong pagsubok. Ang unang dalawang pagsubok ay naging maayos. Huminga ng malalim si Eric, umupo ng tuwid, at bumaling kay Nicole pagkatapos tumingin sa kanyang relo. It's getting late. Bakit hindi tayo sabay mag-dinner? Inayos ni Nicole ang mga gamit niya. May appointment ako. Palam. Pagkatapos, nawala siya bago naghihintay kung sino ang magre-react. Umubo si Gerard at magiliw na pinawi ang awkward na kapaligiran. Sure. Gusto kong kumain ng steak. Bahagyang lumubog ang ngiti ni Eric habang bumababa ang mga mata niya ng ilang segundo. I'm busy. Isama mo si Mitchell na kumain. Hindi nakaimik si Gerard. Hindi siya tinatrato ni Eric na parang tao. Tumingin si Mitchell kay Eric na may problemang ekspresyon. May appointment din ako mamayang gabi. Hindi napigilan ni Gerard na matawa. Mr. Ferguson, talagang nakakaisip ang sinabi mo tungkol sa hindi paghahanap ng mga babae sa basurahan. Sa kasamaang palad, ayaw kang samahan ng mga babaeng wala sa basurahan sa hapunan. Palihim na tinanggihan ni Gerard si Eric. Di katulad ni Nicole si Ivy. Wala siyang pakialam sayo. Naninigas ang mukha ni Eric. Mabigat ang kanyang titig habang walang ekspresyong sinulyapan si Gerard. Kung ikaw ay nasa ganoong mood na kumain, dapat kang mag-alala tungkol sa follow-up sa opinyon ng publiko at stock market sa halip. Napawi ang ngiti ni Gerard. Nawala agad ang mood para kutsain si Eric. Kabanata 531. Fake to the point that it's disgusting. Walang makakagawa ng biro kay Eric Ferguson. Ang opinyon ng publiko at ang stock market ay magiging ligaw sa pag-follow up. Posible pa rin na magkaroon ng antas ng impluwensya sa loob ng bansa, ngunit sa sandaling magsimulang mag-apoy at umatake ang opinyon ng publiko sa ibang bansa sa pagsasaliksik na ginagawa sa media, hindi ito magiging kasing simple ng magresulta sa pagkalugi para sa tatlong kumpanya. Maaapektuhan nito ang katayuan at imahe ng media. Kapag nakialam ang mga kaugnay na departamento, mas magiging mahirap pakitunguhan ang sitwasyon habang nakatali ang kanilang mga kamay. Eric. Walang imak na tumingin si Gerard kay Eric nang tumayo ang huli na may hindi magandang ekspresyon at lumabas ng conference room. Inimpake ni Mitchell ang kanyang mga gamit sa gilid at umiling. Oo naman, hindi tatanggapin ni Eric Ferguson ang anumang uri ng suntok mula sa sinuman. Likas ang tiwala niya sa sarili. Dumating si Nicole sa entrance ng Ferguson Corporation at nagkataong nakita niya si Ivy Harrison na nakatayo doon. Mukhang may hinihintay siya. Sa partikular, mukhang hinihintay niya si Nicole. Ang gulat sa kanyang mukha sa ilalim ng sapilitang kalmado ay masyadong madaling makita. Kumunat ang noo ni Nicole at naglakad. Hinihintay mo ba ako? Tumanggaw si Ivy, medyo namumula at nakakaawa ang mga mata. Nagbaba ng tingin si Nicole at nagpadala ng mensahe sa kanyang telepono bago muling nagtaas ng ulo. Ano ito? Sa opisina man o sa labas, palaging malamig at walang pakialam ang ugali niya kay Ivy. Hindi kayang magustuhan ni Nicole si Ivy, at hindi rin siya sabik na makilala siya. Hindi sila ang parehong uri ng mga tao, kaya hindi na kailangan ng malalim na pakikipag-ugnayan. Huminga ng malalim si Ivy at tiningnan ang professional suit ni Nicole na nagpamukha sa kanya na maliwanag at malinis. Isa itong pribadong custom-made na estilo mula sa isang brand na hindi kayang mag-order ni Ivy. Miss Stanton, hiniling sa akin ni Old Master Ferguson na manatili at alagaan si Eric. Inilalagay din ako sa isang mahirap na lugar. Huminto siya at sinulyapan ang murang ekspresyon ni Nicole, saka nagpatuloy, alam kong ikaw lang ang gusto ni Eric, pero para sa pamilya ko, hindi ko masasabing hindi. Pero, kung hindi ka masaya, o kung gusto mo para makabawi kay Eric, handa akong umatras dito. Inangat ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin kay Ivy, ang kanyang daliri na nag-scroll sa kanyang telepono ay huminto sandali. May kaunting tensyon sa mga mata ni Ivy habang pinagmamasdan niyang mabuti ang ekspresyon ni Nicole. Medyo namutla ang mukha niya. Dahan-daang ibinaba ni Nicole ang kanyang kamay at hinawakan ito sa kanyang likuran. Hindi niya pinansin si Ivy. Miss Harrison, orihinal na nakiramay ako sa iyo dahil napakalungkot ng iyong pamilya at mga karanasan mo. I even intentionally helped you twice before.
I think you should understand that the reason why you and Eric are not together is not because of me, ngunit dahil sa iyong sariling kawalan ng kakayahan. Agad na namutla ang mukha ni Ivy. Nagring ang phone ni Nicole. Binaba niya ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Nakatingin kay Ivy, patuloy niyang sinabi, pero simula ngayon, nandidiri na talaga ako sa'yo. Masyadong peke ang bawat salitang sinasabi mo. Napaka-fake mo to the point na nakakadiri. Hindi ka inosente at hindi rin dalisay, at hindi mo na kailangang umasa sa iyong mukha para mabuhay. Muling tumunog ang phone ni Nicole. Sinulyapan niya ito, sinagot, at umalis. Nasa entrance na ako. Naninigas ang katawan ni Ivy na parang may sumampal sa kanyang mukha. Nag-init ang pisngi niya sa matinding sakit. Hindi siya makagalaw ng matagal dahil tulala at takot na takot. Si Nicole ay hindi nagalit o nanunuya. Ang kalmadong ugali niya ay parang wala lang sa kanya si Ivy. Ang ganitong uri ng pagwawalang bahala ay ang pinaka-nakamamatay. Paglingon niya, nakita ni Ivy ang isang low-key ngunit mahal na sasakyan na huminto sa pasukan. Bumaba sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng mag-ara at pinagbuksan si Nicole ng pinto ng pasahero. Ang kanyang malambing at maalab na tingin ay kapansin-pansing katulad ng kay Eric. Pumasok na si Nicole sa sasakyan. I'm afraid I'll have to ask for your help regarding this accident. Our people in other country will not able to suppress the public outcry for us atin. At least, mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam nito hanggang sa malinaw na maimbestigahan ang mga katotohanan. Sa kakayahan ni Clayton, walang problema para sa kanya na kontrolin ang opinyon ng publiko gayon din ang stock market sa ibang bansa. Tumango si Clayton habang nagmamaneho. I understand. I'll ask my friends over there to keep eye out. I'll also suppress the news in the stock market. Napangiti si Nicole. Salamat. Bakit hindi kita i-treat ng hapunan? Ngumiti ng malumanay si Clayton. I'm very happy na inisip mo ako, pero dinner lang. Kabanata 532. Isang mundo ng dalawa. Bahagyang natigilan si Nicole habang kumikislap ang mga mata ni Clayton. Matagal ka nang sinasabi ni Michael. Bakit hindi mo siya puntahan at ipagluto siya bilang pasasalamat? Nakahinga ng maluwag si Nicole. Oo naman. Hindi makaupo si Lil Michael nang marinig niya ang mabuting balita. Sabi ng yaya, hindi ba mas mabuting maghintay sa hotel? Sabi ng bodyguard, hindi natin sila hahayaang mag-isa. May mangyayari talaga kung dalawang matanda ang magkakatuluyan. Tumango si Lil Michael bilang pagsang-ayon, kaya nagpumilit siyang sumama sa kanila upang mamili ng mga sangkap sa supermarket. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita niya sina Nicole at Clayton na nakatayo at nagtatawanan. Casual na bumili si Clayton ng ice cream cone at iniabot ito kay Nicole na nakangiting kinuha iyon. Kumagat siya at tumango bilang pagsang-ayon. Sabi ng yaya, isang talentadong lalaki at magandang babae. Napaka-perpekto. Napatingin sa kanya ang bodyguard na may halong panghahamak. Kaninong panig ka? Mas bagay sa kanya si Young Master. Sabi ni Lil Michael, tama. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa kabilang panig, inangat ang ulo, at ibinaon ang sarili sa mga bisig ng Pretty Lady. Wow, ang bango niya. Pretty Lady, na-miss mo ba ako? Tiningnan ni Nicole ang ulo ng malalambot na kulot sa kanyang mga braso at hindi napigil ang tumawa. Ginulo niya ang buhok nito at naramdaman ang pagtunaw ng puso niya sa puddle of goo. Of course I did. I missed you so much. Itinaas ni Lil Michael ang kanyang ulo sa kasiyahan matapos makuha ang sagot na gusto niya at hindi sinasadyang sumulyap sa kanyang ama. Ang mapang-akit niyang tingin ay tila nagsasabing, tingnan mo, hindi mo ito magagawa. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at inabot siya para tanggalin siya sa katawan ni Nicole. Gusto ni Pretty Lady na kumain ng ice cream. Huwag mo siyang pakialaman. Pinayuhan siya ni Clayton sa malumanay na tono, ngunit tumanggi si Michael. Nagseselos lang si Daddy na may akap ko si Pretty Lady. Sobrang seloso niya. Gusto ni Pretty Lady kapag niyayakap ko siya. Emph. Tumawa si Nicole. Ang pagtatalo sa pagitan ng mag-ama ay medyo nakakatuwa. It's fine. Let's go in. Anong gusto mong kainin, Michael? Si Lil Michael ay nag-isip tungkol dito ng seryoso. Ang isang bagay na napakasimple ay hindi gagana, ngunit siya ay natatakot na hindi niya alam kung paano magluto ng mga komplikadong pinggan.
Paano magkasalungat? Natural na hindi napansin ni Nicole ang pagpupumiglas ni Michael habang tinitingnan ang mga paninda sa paligid niya. Matagal na rin kasi siyang nagluto kaya medyo kinakalawang na siya. Kung ito ay masyadong simple, hindi nito may parating ang kanyang sinseridad, ngunit kung ito ay napakahirap, maaaring hindi niya ito alam kung paano magluto. Paano magkasalungat? Ang hitsura ng tatlong tao sa mall ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid, at maraming mga mata ang nakasunod sa kanila ng malapitan. Wow! Ang gwapo niya! They're the most striking little family of three that I've ever seen. Mukhang halo-halo ang batang iyon, no? He's so adorable. Ang gwapo niya. Mukhang familiar din ang babaeng iyon. Ang ganda. Saglit na lumambot ang ekspresyon ni Clayton nang umabot sa tenga niya ang mga nagdadaldal na boses. Tinitigan niya ang matangkad at balingkinitan na nasa harapan niya na may malalim at maitim na mga mata na puno ng pasensya. Galit na ngumuso si Lil Michael. Anong pamilya sa tatlo? Mag-asawa kami ni Pretty Lady. Paanong si Daddy, ang matandang iyon, ay karapat-dapat sa isang napakagandang babae? Tumigil sandali si Nicole sa seksyon ng karne, nag-iisip ng husto. Sa kabutihang palad, nakita ni Clayton ang kanyang pag-aalinlangan at mabilis siyang tinulungan. Let's eat something simple. How about steak? Steak sounds great. Nakahinga ng maluwag si Nicole at tumingin sa ibaba para sukatin ang opinyon ni Michael. Ngumisi si Lil Michael sa kanya. Oo naman. I love steak. Saglit silang namili ng mga ingredients bago bumalik sa hotel suite na tinutuluyan ni na Clayton at Lil Michael. Nakatuon si Lil Michael sa pagkain ng kanyang ice cream sa sala. Si Clayton, na pumunta sa pag-aaral upang harapin ang isang apurahang sitwasyon sa trabaho, sa wakas ay lumabas at pumunta sa kusina. Ang kusina sa suite ay may semi-open na disenyo. Pamilyar na pamilyar si Nicole sa pag-ihaw ng steak at hindi niya napansin ang pagdating ni Clayton. Itinaas ni Clayton ang kanyang manggas. Maghahanda ako ng ilang panig. Pagkatapos, nagsimula siyang magtrabaho ng may kasanayan. Walang malay na tumingin sa kanya si Nicole. Nawala na ang dati niyang malamig at mahinhin na tingin. Ngayon, si Clayton ay mukhang mas down-to-earth at pino. Biglang tumibok ang puso niya. Natigilan siya sandali nang biglang tumalsik ang mainit na mantika sa kanyang pulso. Siya subconsciously exclaimed sa alarma at step back, nahulog sa isang mainit at mahigpit na yakap. Kabanata 533. Napaka-experienced niya. Sa sandaling nawala sa pag-iisip si Nicole ngayon, tila napagtanto niya na ang sitwasyon sa kusina ay medyo hindi maliwanag ngunit mainit. At least, hindi ba ito ang buhay may asawa na pinangarap niya bago siya hiwalayan? Gayunpaman, ang lalaki ay si Clayton sa halip na si Eric. Ang kanyang puso ay tila hindi na masyadong nakakabit sa nakaraan. Ang biglaang pananakit ng kanyang pulso ay dumating nang maisip siyang hinawakan ni Clayton habang inaakay siya sa gripo upang banlawan ang kanyang pulso sa ilalim ng umaagos na tubig. Matalik at medyo malabo ang kanilang posture. Sinubukan ni Nicole na bawiin ang kanyang kamay, ngunit naisip ni Clayton na dahil iyon sa pananakit ng kanyang pulso, kaya mas banayad siya sa kanyang mga galaw. Niluwagan niya ang pagkakahawak sa braso nito, hinawakan ang lugar kung saan siya nasugatan, at hinaipan ang balat nito, na mukhang nahihirapan. Napatingin sa kanya si Nicole. Hindi maarok na maamo ang lalaking nasa harapan niya. May bahagyang kaba sa kanyang dibdib na parang kinilig. Dali-dali niyang ibinaba ang mga mata, binawi ang kamay, at mahinang ngumiti. Ayos lang. Hindi na masakit. Itinago agad ni Nicole ang gulat sa kanyang puso. Nabasag lang ng isang patak ng mantika ang kanyang pulso. Isang nakakabulag na pulang patch lamang ang naiwan pagkatapos itong banlawan ng malamig na tubig. Gayunpaman, kitang-kita ito sa kanyang maputi at malambot na balat. Napakunot ang noo ni Clayton ng bakas sa kanyang mga mata ang pagkalungkot. I shouldn't have let you go. It was thoughtless of me. Clayton pulled her wrist and walked out as he spoke, the action somewhat forced. Malinaw na hindi na niya ito papapasukin sa kusina. Ngumiti ng mahina si Nicole. Sa katunayan, marami siyang naranasan na mga aksidente sa nakaraan, ngunit palagi siyang nagngangalit at tinitiis ang sakit. The sense of accomplishment after cooking made her feel happy, lalo na't bawat pagkain na ginagawa niya ay para lang kay Eric. Gayunpaman, hindi malalaman ni Eric iyon.
Anong nangyari kay Pretty Lady? Tumakbo si Lil Michael at hindi nasisiyahang tumingin sa kanyang ama, na nakahawak sa kanyang kamay. Umupo si Nicole sa sofa. Wala lang. Napaso lang ako ng mantika. Pero yung kusina, ang steak ay masusunog. Napahawak si Clayton sa kanyang mga balikat. I'll get someone to handle it. Huwag kang gagalaw. Medyo nahiya si Nicole. Pinaluto siya pero ginulo niya ito. Nang marinig ang mga salita, lumabas ang dalaga sa kanyang silid at tinapos ang nasimulan ni Nicole nang walang anumang pakiramdam. Nakahanap si Clayton ng first aid kit at sinubukang ilapat ang salve sa kanya ng personal. Tinitigan ni Lil Michael ang maliit na pulang lugar na balisa. Pakiramdam ni Nicole ay nagkakagulo sila sa wala. Ako mismo ang gagawa. Nagtaas ng kilay si Clayton. Wala kang tiwala sa akin, Miss Stanton. Medyo walang magawa si Nicole. Hindi na talaga masakit. Ito ay isang bahagyang kirot na sakit na maaaring hindi pansinin. Hindi naniwala si Clayton sa kanya at ipinatong ang kamay niya sa tuhod niya. Nakaupo silang dalawa ng sobrang lapit. Iniyuko niya ang kanyang ulo at marahang pinahiran ng ointment ang kanyang pulso. Ang string ng mga salita sa packaging ay nagpapakita na ito ay malamang na ibinalik mula sa ibang bansa. Nakaramdam ng lamig sa kanyang balat ang pamahid. Ito ay napaka-komportable. Pati ang kilig na nararamdaman ay nawala. Ito ay medyo magandang tatak. Gayunpaman, matapos lumipas ang malamig na pakiramdam, hawak pa rin ni Clayton ang kanyang kamay. Kumalat ang init ng katawan nito sa braso niya na nagbigay sa kanya ng kilati at medyo nanigas. Ibinaba niya ang mahinang kumikislap na mga mata at gusto nang umalis. Kung mananatili siya, baka ma-addict talaga siya sa ganitong pakiramdam. Sa gilid, hindi na kinaya ni Lil Michael na manood. Bakit hindi pa binibitawan ni Daddy? Binasag niya ang katahimikan sa kwarto. Pretty Lady, masakit pa ba? Maraming karanasan ang daddy ko sa pag-aalaga ng mga babae. Kung hindi ka komportable, sabihin mo lang. Muling bumulusok sa katahimikan ang silid. Ang kalabuan sa hangin ay ngayon lang nawala ng walang bakas. Bahagyang nanigas ang mga galaw ni Clayton. Malamig at nagtatampo ang kanyang tingin habang nakatitig kay Michael, na nagtagumpay sa kanyang pakana. Siguro sobrang tagal na rin simula nung binugbog ko ang anak ko. Kabanata 534. Mahirap habulin. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, at hindi niya sinasadyang binawi ang kanyang kamay. Hindi na masakit. Tumingin siya kay Clayton, na ang mukha ay may bahid ng bahagyang galit, at nawala ang hidwaan sa kanyang puso. Pinaalalahanan ni Lil Michael si Nicole na si Clayton ay isang pambihirang tao, kaya tiyak na maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Walang alam si Nicole tungkol sa kanya maliban sa kanyang namatay na dating asawa. Paano niya ito naiisip na isang blankong papel? Si Nicole ay bumalik sa kanyang katinoan sa oras, hindi kinaladkad ang kanyang mga paa. Dahan-dahan at pamamaraang inilapag ni Clayton ang first aid kit. Hindi niya madisiplina ang kanyang anak kasama si Nicole, kaya kailangan niyang panatilihin ang isang disenteng ngiti. Gayunpaman, walang bahid ng init sa kanyang ngiti. Inalis niya ang kanyang tingin, tumingin kay Nicole, at matiyagang nagpaliwanag, imposible iyon. Ang doktor ng pamilya ko sa Liberty ay napakatamad na tao, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang mag-isa akong matuto ng kaalaman sa first aid. Bahagyang ngumiti si Nicole, magalang at bahagyang hiwalay ang kanyang ugali. Ayos lang talaga. Hindi na masakit. Napakabisa ng pamahid na ito. Nanigas si Clayton at ibinaba ang kanyang ulo, tila naluluha. Nang muli siyang tumangala, mahinhin at magaan na naman ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang ointment na parang walang nangyari. Ibibili kita ng bago mamaya. Mukhang napakahanda mo, Mr. Sloan. May anak ako, kaya kailangan kong maging handa sa lahat ng oras. Pagkasabi nun, binigyan niya ng makahulugang tingin si Lil Michael. Inilabas ni Lil Michael ang kanyang dila at nagtago sa likod ni Nicole. Wala siyang kasalanan. Napansin niya ang ugali ng kanyang ama na hindi nagtatanim ng magandang intensyon sa kanyang pretty lady. Kung magpapatuloy ito, malapit na siyang magkaroon ng madrasta. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Nicole. Personal siyang pinabalik ni Clayton sa Stanton Mansion, at maingat na huminto sa hindi kalayuan. Malamig at tahimik ang gabi. Ang mga ilaw sa kalye ay nag-inat ng kanilang mga anino. Sinabi ni Clayton,
Huwag mag-alala tungkol sa opinyon ng publiko at sa stock market. Walang mangyayari hanggat hindi na pag-iimbestiga ng malinaw ang kaso. Sabi ni Nicole, salamat. Maraming beses mo na akong pinasalamatan. Napatingin sa kanya si Nicole. Mr. Sloan, may kapirasong lupa sa kapital. Interesado ka ba? Tiningnan siya ni Clayton ng may malalim na mga mata, ang kanyang tingin ay bahagyang nanigas. Anong ibig mong sabihin? Bilang pagbabayad. Isang pagbabayad na gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Natigilan si Clayton ng ilang segundo bago dahan-daang bumantong hininga. Miss Stanton, napakahirap mong habulin. Nagtaas ng tingin si Nicole para salubungin ang tingin nito. Napangiti siya, ang kanyang ugali ay tila nakisama sa dilim, at ang kanyang boses ay matatag. Kalimutan mo na ang lupain. Sa tingin ko ay mas kapansin-pansin ang napakagandang gabi. Pagkaalis ni Clayton, bumalik si Nicole sa loob. Unti-unting kumalma ang kanyang kalooban hanggang sa wala nang natira kahit isang ripple. Hinubad niya ang kanyang jacket at high heels at handang maghugas ng mukha nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ito ni Nicole. Clayton, napakahirap mong habulin, pero mas mahirap na hindi. Mga matamis na panaginip. Tiningnan ito ni Nicole ngunit hindi sumagot. Ang isa naman ay galing kay Eric. Nicole, may package para sa iyo sa bahay. Ipapadala ko sa iyo bukas. Casual na sagot ni Nicole. Hindi na kailangan. Itapon mo. Pagkatapos, pinatay niya ang kanyang telepono at naghanda para matulog. Kinabukasan, maagang gumising si Nicole at pumunta sa opisina. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa sanhi ng autopilot na aksidente sa sasakyan. Kailangan niyang lutisin ito sa lalong madaling panahon. Ang taong ipinadala ng J&L Corporation sa ibang bansa ay si Molly Stewart, na nagpaginhawa kay Nicole dahil eksperto si Molly. Dumating ang insider news mula sa Europa, na nagsasabi na nagsisimula silang suriin kung ang Alchip ay dapat nabawiin mula sa merkado. Ang kaso ay naging mas apurahan, at ang oras ay mahalaga. Sa araw ng video conference, parehong lumahok sina Nicole at Eric. Sa conference room na may malawak na field of view, tiningnan ni Nicole ang demonstration sa big screen. Nakaset sa mababang temperatura ang aircon kaya medyo malamig. Nakita ni Eric na manipis lang ang suot nito kaya hinubad niya ang suit jacket niya at naglakad. Hindi man lang kumibo si Nicole habang walang pakialam sa sinabi niya, ayoko. Save it. Walang imek si Eric at ang iba pang nasa meeting room. Kabanata 535. Iligtas ito. Hindi nagtagal, napansin ng staff ang eksenang ito at walang salita na nagtaas ng temperatura ng air conditioner. Ang temperatura ng silid ay tumaas sa tamang temperatura. Sa malaking screen, isang alkotse at isang tunay na kotse ang nakikipagkompetensya sa kalsada, gamit ang parehong chip at system mula sa aksidente. Ang kotseng L sa screen ay nagpakita ng higit na mahusay na mga kasanayan sa iba't ibang uri ng mga kalsada, maging ito ay sa mga bundok, patag na lupa, o mabaluktot na daanan ng tubig. Kapag papalapit sa isang traffic light, bumagal ito. Bumagal din kapag umuulan. Kapag may mga hadlang sa harap nito, malalampasan ito ng flexible. Kapag tumatawid ang mga tao sa kalsada, matiyagang naghihintay ito. Kapag nakatagpo ng hindi inaasahang sitwasyon, mag-a-activate ang automatikong alarma. Ito ay banayad, mahinahon, ngunit napaka-dynamic, na nagbibigay sa all-driverless na kotse ng lahat ng mga pakinabang na mayroon ang mga tao. Kahit na sa isang matinding sitwasyon kung saan ang interbensyon ng tao ay nagdulot ng biglaang pagbabawas ng bilis ng kotse, nalampasan nito ang pagkawalang galaw at pinahinto ang kotse ng may pinakamataas na liksi, ganap na sumusunod sa mga utos. Sa simulation, ang pagganap nito ay mahusay, kahit na perpekto. Gayunpaman, sa isang eksperimentong ito, nawalan ito ng kontrol sa totoong simulation. Ang lahat ay maingat na pinagmamasdan ang mga pagbabago sa sasakyan, na tumatangging magpakawala ng kaunting pahiwatig. Itinaas ni Nicole ang kanyang baba at tumingin sa screen, sinusubukang alamin kung ano ang mali. Gayunpaman, ang lahat ng mga halaga ng data ay nasa loob ng normal na hanay. Sa tapat niya ay tumingin saglit si Eric kay Nicole bago ibinaling ang atensyon sa malaking screen. Madilim at malabo ang kanyang mga mata, at bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang demonstrasyon sa screen pati na rin ang mga record ng out of control na sasakyan.
Tahimik ang meeting room. Ang tunog ng banggaan mula sa video ay nagpaalala sa kanila ng trahedya ng bagay na ito. Ang pareho ay kaparehas sa Europa. Nang matapos ang video, hindi napigilan ng isang tao sa kabilang panig na magtanong, may nakakita ba? Walang gumawa ng tunog. Kumatok si Nicole sa mesa. Miss Stewart, mangyaring bigyan kami ng iyong pagsusuri. Kausap niya si Molly Stewart. Sa larangang ito, mayroon siyang ganap na awtoridad na magsalita. Sinabi ni Molly, ang lahat ng aspeto ng pagganap ng chip ay normal at tumutugon sa pagitan ng 0 hanggang 1 na hanay, na malapit sa pinakamainam na halaga. Sa oras ng aksidente, ang AL-chip ay nagbigay ng tagubilin na lumiko 30 segundo bago ang pag-crash, ngunit ang kotse ay nawalan ng kontrol 10 segundo bago ang nalalapit na epekto. Ang sistema ay naglabas ng isa pang tagubilin na huminto kaagad, ngunit ang sasakyan ay nawala pa rin sa kontrol. Ang dami mo lang nasabi. Kinokontrol ng AL ang galaw ng sasakyan, kaya kapag may nangyaring mali sa sasakyan, dapat problema ng AL system. Hindi napigilan ng isang lalaki na magsabi ng galit na galit. Immature ang iyong teknolohiya. Huwag mo kaming linlanggan ng mga teorya. Kung gumagana ang lahat sa pinakamainam na halaga, paano nangyari ang aksidente? Nagsalita naman ang isa pang tao. Sa tingin ko ay dapat huminahon ang lahat. Bakit hindi natin hintayin na maayos ang usapin bago natin muling pag-usapan ito? Isipin na dapat nating hilingin sa isang tao na bisitahin ang mananaliksik sa ospital. Magulo ang usapan. Kumunot ang noo ni Nicole at napatingin sa malamig at masungit na mukha ni Eric sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nagtatampo habang nakatitig sa video, maselang nakatingin sa isang punto ng pagmamasid. Ayon sa kanyang pagkakaintindi, dapat ay malalim ang iniisip ni Eric. Kung hindi, nawalan na siya ng gana. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at naiinip na pinutol ang usapan. Ang kanyang boses ay napakalamig, na may dalang lamig na hindi maaaring maliitin. Mga Ginoo, ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang siyasatin ang sanhi ng aksidente, hindi ang resulta. Nagkatinginan ang lahat ngunit nanatiling tahimik. Nagsalita ulit si Nicole. Miss Stewart, sigurado ka bang walang mali sa AL system natin? Kung hindi problema sa AL system chip, oras na para ilipat ang kanilang atensyon sa ibang direksyon. Wala pang 3 segundong nag-alinlangan si Molly bago tumanggo ng mariin. Walang problema. Dahil sa hatol niya, hindi nasiyahan ang iba. Kung hindi problema sa teknolohiya, sino ang sisisihin? Kabanata 536. Walang mali sa pagkain. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang mga mata sa oras na sinalubong ang tingin ni Eric. Nagkataon silang napangiti. Malamig ang boses ni Eric. Dahil ang data ng system at ang mga talaan ng chip ay parehong normal, mayroon lamang isang bagay na maaaring maging abnormal. Tahimik at kinakabahang nakatingin sa kanya ang lahat. Sabi ni Eric, the test car. Sa loob ng mahabang panahon, natahimik ang lahat at hindi gumawa ng ingay. Nagulat sila, ngunit wala silang ibang nagawa kundi tanggapin ang sinabi ni Eric. Ano kayang problema sa kotse? Napaawang ang labi ni Eric. Ang kotse ay espesyal na na-customize, ngunit ang mga bahagi na gumagana ng magkakasunod sa AL system ay custom-made ng ibang kumpanya. May nakasuri na ba nito? Walang gumawa ng anumang tunog. Gayunpaman, walang duda na may nakitang tagumpay sa aksidenteng ito. Nag-adjourn ang meeting. Wika ni Eric at agad na tinapos ang video conference, napatitig sa mukha ng lalaki si Nicole. Wala siyang sinabi, pero ganoon din ang iniisip niya. Hindi niya inaasahan na si Eric ay may kaparehong ideya sa kanya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Malamang may problema sa preno. Sabi ni Eric, ang talino. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabi iyon. Tumayo siya. Pakiramdam niya ay malapit nang mawala ang mga ulap upang ipakita ang araw, kaya biglang gamaan ang kanyang puso. Sabay na tayong kumain, mungkahi ni Eric. Sabi ni Nicole, I've refused so many times. Can't you tell that it's because I don't want to eat with you? Natigilan si Eric saglit bago ngumiti. Hindi ko masabi. Anong masama sa pagkain? Naranasan na ni Nicole ang kanyang roguish na ugali at talagang walang imak. Bumantong hininga siya at pasimpleng umalis. May magandang balita mula kay Gerard Lickman ilang araw pagkatapos ng pulong. Gaya ng inaasahan,
Tama sila. Walang mali sa AL system. Ang totoong problema ay sa preno ng sasakyan. Ito ang pinakabagong sistema ng pagpepreno na binuo ng isang kumpanya sa Liberty na inaangkin na ang pinakamahusay sa lahat ng mga luxury car. Isinasaalang-alang ang mahusay na pagganap ng autopilot na pagmamaneho. Ang bawat bahagi ay nilagyan ng top-level na configuration, kaya natural na hindi maiiwan ang superior na teknolohiyang ito. Kaya, ang kumpanya ng teknolohiyang ito ay pinili ng walang anumang pag-aatubili nang ang tender ay inilabas. Walang inaasahan na ang makabagong teknolohiyang ito ang magiging sanhi ng pakikibaka para sa autopilot na kotse. Sa sandaling nalaman ang usapin, agad na bumalik si Gerard sa media niya dala ang verification report mula sa mga kaukulang departamento. Nagpadala rin siya ng liham ng abogado sa kumpanyang iyon habang siya ay nasa Europa. Gayunpaman, upang maprotektahan ang mga lihim ng kumpanya, hiniling ng kabilang partido na huwag isapubliko ang pagsisiyasat at tumanggi na ibunyag ang pangunahing patent ng sistema ng pagpepreno. Sa isang iglap, ang kahirapan ng pagsisiyasat ay itinaas sa punto kung saan imposibleng magpatuloy. Ang palaging maamo at mahinahong ugali ni Gerard ay malamig na may pambihirang pagpapakita ng galit. Nagpunta siya sa Ferguson Corporation sa sandaling bumaba ang kanyang eroplano. Inihagis niya ang mga kaugnay na dokumento sa mesa, at ang kanyang ekspresyon ay labis na hindi kanais-nais. Si Eric, na nasa kanyang desk, ay tumangala at sinabi sa malamig at malinaw na boses, "Bakit hindi ka bumalik at magpahinga?" "Wala ako sa mood." Huminga ng malalim si Gerard. "Nalaman ko sa pamamagitan ng maraming tagaloob na ang sistema ng pagpepreno na binuo ng Liberty Technologies ay ginamit sa mga mamahaling kotse na may napakagandang benta. Lumalabas na mayroong higit sa 100 aksidente sa pagpepreno, ngunit sa tuwing may sumubok na ilantad ang mga ito sa pamamagitan ng isang kaso, gagamitin nila lahat ng uri ng mga paraan upang sugpuin ang aksidente at malutas ito kaya walang negatibong pahayag tungkol dito sa ngayon. Pumunta ka doon ng personal." Mahina ang boses ni Eric. Ngumisi si Gerard. "Ang nakakatawa, wala silang pakialam sa akin. Lahat ng klase ng ebidensya ay inilabas ko, pero iginiit nila na problema ito sa ating autopilot system. Akala ba talaga ng grupong iyon ng mga self-righteous na kapitalista na kaya nilang itago ito sa mundo sa buong buhay nila? Sasabihin ko ito kay Miss Stanton at kunin ang kanyang opinyon. Huwag mong sabihin sa kanya." Malamig at mabigat ang mga mata ni Eric. Kabanata 537. Petty. Sandaling natahimik ang opisina. Itinaas ni Eric ang ulo at sinalubong ang nalilitong tingin ni Gerard. "Mayroon na akong mga tao na nag-imbestiga sa kumpanyang iyon. Sinusuportahan sila ng mga bigwig sa partidong pampulitika ng Liberty, at ang kanilang mga shareholder ay mga pinuno ng negosyo mula sa iba't ibang bansa. Huwag subukang harapin sila, at huwag isali si Nicole dito. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko." Sa mga salitang iyon, sinulyapan siya ni Gerard na may madilim na tingin. Pagkalipas ng ilang segundo, hindi niya maiwasang magtanong, ang kumpanyang ito ay may malakas na momentum at komplikadong mapagkukunan ng kapital. Walang dahilan para maliitin mo sila. Matagal na niyang kilala si Eric, ngunit hindi madaling mabuod ang kakayahan at background ni Eric. Ang kanyang mga pamumuhunan na iniulat ng media ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sa simula, si Eric ay interesado lamang sa J&L Corporation dahil ang pangunahing pangkat ng R&D sa mga kamay ni Gerard ay matyaga at sapat na makabago. Sa maagang yugto ng pamumuhunan, pinapanood lang niya ang potensyal na paglago ng J&L. Ang hindi niya inaasahan ay nag-invest din si Eric sa isang karibal na kumpanya ng J&L noon. Matapos ang lahat ng uri ng pagsubok at paghihirap, ang nakaligtas sa huli ay ang J&L Corporation ni Gerard. Ganun siya naglakad papunta sa kinaroroonan niya, hakbang-hakbang, at mas nakilala si Eric. Sila ang nag-aaway at nagpapatayan sa mundo ng negosyo, at si Eric ang nag-estratehiya. Tinalikuran ni Eric ang mga nakaraang pagkiling. Ang kanyang pag-iisip ay nagtulak sa kanya sa harapan, at ang kanyang kakayahan ay tunay na karapat-dapat sa paghanga. Lumawak din ang kanyang kapangyarihan sa ibang bansa, kaya walang dahilan kung bakit niya baliwalain ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng Liberty. Isa pa, ayaw ni Eric na malaman ito ni Nicole. Ano ang kinatatakutan niya? Nakatutok kay Eric ang nagtatanong na mga mata ni Gerard.
Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Eric. Ang buong katawan niya ay nababalot ng sobrang lamig. Sumili ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Marami akong pera, ngunit hindi ako mamumuhunan sa dayuhang teknolohiya. Kung ginawa ko, wala ka kung nasaan ka ngayon, Mr. Lakeman. Napakalamig ng boses ni Eric. Ayaw niyang magpaliwanag pa. Ang distansya kay Gerard ay agad na lumaki at nabuo ang isang matalim na harang, na naging dahilan upang si Eric ay tila napakalamig, madilim, at malakas. Natigilan si Gerard saglit. Gumalaw ang mga labi niya nang bigla niyang naalala na nasa militar si Eric, kaya insulto lang sa ugali ni Eric ang pagdududa ng ganoon. Pakiramdam niya ay nasisiraan na siya ng bait para mag-speculate kay Eric ng ganoon. Matagal na silang nagtutulungan at regular na nakakatawa at nakakapagbiro, ngunit hindi maikukumpara ang agwat sa pagitan nila ni Eric. Sa isang iglap, isang matinding panghihinayang ang namuo kay Gerard. Nang malapit nang humingi ng tawad si Gerard, sinabi ni Eric sa mahinang boses, "Mitchell, si Mr. Lakeman off." Naputol ang intercom, at agad na bumungad si Mitchell sa pinto, nagsasalita ng magalang at magalang, "Mr. Lakeman, this way, please." Nanuyo ang lalamunan ni Gerard. Bago umalis, sinabi niya, "Sorry, Eric. I was too petty." Si Eric na lang ang naiwan sa opisina, malabo at malamlam ang tingin. Si Gerard ay isang mahusay na tagapamahala at mananaliksik, at isang bihirang all-around na talento. Hindi sila nahuhulog sa isa't isa dahil sa ilang salita. Gayunpaman, malamig pa rin ang hangin. Hindi lumuwag ang ekspresyon ni Eric. Bigla niyang naisip si Nicole. Kung siya iyon, baka hindi niya iyon isipin. Palagi siyang magiging tapat sa kanyang pananampalataya at sa kanyang nalalaman. Sinimulan siyang mamis ni Eric pagkatapos ng ilang araw na hindi siya nakikita. Parang pilit, adiksayon na hindi niya matulungan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na humarap sa kanya ng madalas dahil natatakot siyang may inis siya. Parang walang pagkakataon na magkita sila kamakailan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang lumikha ng isang pagkakataon sa halip. Pumasok si Mitchell upang magulat sa kanyang trabaho ngunit nag-alinlangan nang makita ang mabigat na kalooban ni Eric. Nanginginig at kinakabahan, natapos ni Mitchell ang ulat at naghintay na ma-lecture. Pagkaraan ng mahabang panahon, hinaplos ni Eric ang kanyang baba gamit ang isang kamay at sumimangot. Anong pinagkakaabalahan ni Miss Stanton lately? Sandaling natigilan si Mitchell bago nakahinga ng maluwag. Kabanata 538. Painumin siya. Miss Stanton is investigating the cause of the accident. She's also follow up on Stanton Corporation's internal business dealings, but since it involves the secrets of Stanton Corporation, I didn't send anyone to investigate it in depth. Isang mahinang, ang pinakawalan ni Eric na walang ekspresyon ang mukha. Napaisip si Mitchell bago mabilis na sinabing, Miss Nicole will be dining with a few partners at Green Club tonight. Ang Green Club ay isang marangyang pribadong nightclub sa ilalim ng Ferguson Corporation. Ito ay karaniwang hindi bukas sa publiko, at ang pagiging miyembro nito ay mahigpit na pinili. Kaya, nakuha ni Mitchell ang unang kamay na impormasyon. Kinagabihan, dumating si Nicole sa Green Club gaya ng ipinangako. Napakapribado ng lugar na ito at mas gusto ng maraming negosyante at celebrity. Gayunpaman, ang punto ng presyo na nagsisimula sa 7 numero sa isang gabi ay hindi isang bagay na kayang gastusin ng karaniwang tao. Ang ilan sa mga kasosyo sa negosyo ay pawang mga kilalang tao sa kanilang mga lupon. Dahil may intensyon silang maglasing, natural na ayaw nilang makita ng mga reporter ang kanilang mga lasing na anyo, kaya naman pinili nila ang lugar na ito sa isang tibok ng puso. Nandito si Nicole sa ngalan ni Grant, na nasa isang business trip. Hindi niya pinansin ang venue. Pagdating niya sa reserved private room, karamihan sa mga tao ay nasa loob na. Sa pintuan, naglagay siya ng maluwag na ngiti. Pagpasok pa lang niya, pamilyar na bumati sa kanya ang lahat. Hindi nagpatinag si Nicole at umupo sa unahan ng mesa, dumiretso sa negosyo. Lahat ay nagsumikap sa loob ng isang taon. Sana ay maging tapat at nagkakaisa ang ating kooperasyon sa hinaharap. Nilamon niya ang isang baso ng red wine at saka sinabihan ang sekretarya na punuin muli ng juice ang baso niya. Lahat ng nakakita nito ay hindi nagpumilit na uminom siya. Lahat ng uri ng katuwaan at pagbati ay itinaas,
At gaano man sila kesengit, sinisigurado nilang hindi masasaktan si Nicole. Kung ordinaryong babae lang, magiging side piece lang siya na idinagdag sa mesa, at normal lang na gumala ang mga kamay at paa. Gayunpaman, ang babae sa harap nila ay ang prinsesa ng pamilya Stanton at ang CEO ng Stanton Corporation. Walang sino man ang maglalakas loob na magpakita ng isang pahiwatig ng paghamak para sa tagapagmana na ito. Nagkwentuhan at nagtawanan ang lahat ng matagal. Matieg ang nakaupo roon si Nicole, paminsan-minsan ay nagsasalita ng isang salita. Mahinahon siyang nagsalita pero hindi malamig. Paminsan-minsan, tinalakay niya ang mga detalye ng pakikipagsosyo sa mga taong katabi niya. Nagring ang phone niya. Tahimik na lumabas si Nicole para sagutin ang tawag at makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, dumaan siya sa isang kwarto pabalik. Bahagyang nakaawang ang pinto, at lumabas ang ilaw sa loob. Biglang narinig ni Nicole ang isang pamilyar na boses. Hindi na talaga ako makakainom. Mr. Zon, please. Nakapagtataka, ito ay ang umiiyak at nagmamakaawa na boses ni Ivy Harrison. Mr. Zon. Nahulog ba si Ivy sa ganoong estado? Ayaw makialam ni Nicole at itinaas ang paa para umalis. Makalipas ang ilang segundo, nakarinig siya ng malakas na sampal na sinundan ng maalay at mapaglarong tawa ng isang lalaki. Hindi mo ba ako hiniling na sumama? Pero hindi ka umiinom ngayon at sinisira ang kasiyahan ko. Sisirain ko ang kontrata sa Stanton Corporation kung inumin mo ito, Miss Harrison. Dapat alam mo ang gagawin, di ba? Biglang naalala ni Nicole na si Mr. Zon ay kasosyo na inagaw niya sa Harrison Corporation. Habang nag-aalinlangan, may biglang tumalon sa pinto at nagtangkang tumakbo palabas, hindi inaasahan na nakatayo si Nicole sa may pintuan. Umuusok na pula pa rin ang mukha ni Ivy na puno ng luha dahil sa alak. Saglit na naguluhan ang kanyang mga mata bago niya agad hinawakan ang braso ni Nicole at kinaladkad papasok ng kwarto. Miss Stanton, please help me. Hindi na talaga ako makainom. Umiyak siya na para bang ang pinipilit na uminom ay hindi si Mr. Zon kundi si Nicole. Kumunat ang noo ni Nicole, binawi ang kamay na may malamig na mga mata. Napatingin siya sa taong nasa sofa. Lasing na lasing si Mr. Zon kaya hindi na niya ito makilala. Sino ang babaeng ito? Medyo maganda siya. Huwag mong isipin na bibitawan kita kapag nakahanap ka ng ibang babae. Miss Harrison, kung hindi mo ako pagsilbihan ng maayos, hindi ako pipirma ng kontrata. Lasing na ungol ni Mr. Zon, pinagmamasdan si Nicole sa pinto na may mapang-akit na mga mata. You look familiar. Are you a celebrity? Kabanata 539. Tulungan akong uminom. Nagdilim ang ekspresyon ni Nicole nang tumalikod na siya para umalis. Grabe ang amoy ng kwartong ito. Gayunpaman, sa likod niya, si Ivy ay napakaunakfully na sumugod sa kanya muli. Don't go, Miss Stanton. Don't go. Gaya ng nakikita mo, malapit na akong makick out sa pamilya Harrison dahil ninakaw ng Stanton Corporation ang kontrata mula sa Harrison Corporation. Hindi ako bibitawan ng pamilya ko kung hindi ko na binabawi ang kontratang ito. Tumabi sa kanya si Nicole at sinabi sa malamig na boses, hayaan mo. Nilinggan siya ni Ivy na lasing. Kahit lasing na siya at matapang kaysa kanina, hindi pa rin niya maiwasang bumitaw nang makita niya ang malamig at nagtatampo na tingin ni Nicole. Sinabi ko na sa iyo noon. Lahat ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon. Maliban kung may mas malalaking interes na kasangkot, ang Stanton Corporation ay hindi isusuko ang kanilang mga interes dahil lamang sa kaawa-awa ang isang tao. Malinaw ang proseso ng pag-iisip ni Nicole. Alam din niyang walang masabi kay Ivy. Si Ivy ay gumagawa ng paraan para masira ang kontrata ni Mr. Zon, tama ba? Kung talagang sinira nila ang kontrata, magaling si Ivy, at walang masabi si Nicole tungkol dito. Gayunpaman, ang saligan ay upang mapanatili ang mga interes ng Stanton Corporation. Nanginginig ang mga labi ni Ivy habang unti-unting namumuo ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa iyo, it's just a matter of raising your hand. Bakit kailangan mo pa akong pilitin sa bingit? Hindi napigilan ni Ivy ang umiyak sa paos na boses. Si Nicole ay mukhang walang imek at inis. Si Ivy ang lumakad sa gilid ng bangin. Anong kinalaman ni Nicole? Si Nicole ay hindi isang kawang gawa,
Kaya bakit kailangan niyang magbigay ng limos sa iba? Sa sofa, pasuray-suray na tumayo si Mr. Zon habang may hawak na wine glass. Halika, uminom ka. Takot na tinignan ni Ivy ang baso na para bang alam niyang hindi ordinaryo ang alak na ito. No, Mr. Zon. Hindi na talaga ako makakainom. Malamig na single ni Mr. Zon. Lumipat ang lasing niyang mga mata sa katawan ni Nicole na may sakam at masamang tingin. If you can't drink, then let that new celebrity drink instead. If she drinks this glass for you, Limal agree to break my contract with Stanton Corporation. How does that sound? Pagnanasa niyang suyuan. Natukso agad si Ivy. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Nicole ng may pag-asa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang pagsusumamo. Hindi mababago ang saya sa kanyang mga mata. Miss Stanton, it's just a glass of wine. Just drink it for me. Wala kang mawawala sa pag-inom mo. Naaliw na sumulyap si Nicole kay Ivy, malamig at nagyayelong mga mata. Drink it for you. How bold are you? No one has dared to let me drink for them before. Miss Harrison, I suggest you wash your face and try to understand who you are. Pagkatapos, humakbang si Nicole para buksan ang pinto para umalis. Naiinis talaga siya. Gayunpaman, si Ivy ay parang isang piraso ng bubblegum na nakasabit sa kanyang sapatos, na hindi matitinag. Bago pa mahawakan ni Nicole ang doorknob, hinarang ni Ivy ang kamay niya na parang naguguluhan. Sinandal niya ang likod niya sa pinto, mariing isinara iyon. Diretso ang tingin ni Ivy kay Nicole na para bang hindi siya susuko hanggat hindi niya naabot ang kanyang layunin. Pulang-pula ang mukha niya at medyo nahihibang. Miss Stanton, isa lang itong baso ng alak. Uminom ka na lang. Bitawan kita kung iinuman mo ito. Basta maibalik ko ang kontrata, maipapaliwanag ko ang sarili ko sa pamilya ko. Nawala ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Malamig na tumingin sa kanya si Nicole, nawalan na ng huling pasensya. Maling gamot siguro ang nainom ni Ivy. Sa kanyang likuran, lumapit ang kaawa-awa na si Mr. Zon na may dalang isang baso ng alak. The moment his hand touched Nicole's shoulder, she dodged sideways in disgust and kneeled his lower body. Arg! Ang kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pula hanggang sa puti nang siya ay nagpakawala ng isang matalim na sigaw. Nakatagilid na tumingin si Nicole kay Ivy, na ang mukha ay mapurol at mapatla na may bakas ng gulat. Mr. Zon. Miss Stanton, sobra ka naman. Kabanata 540. Sip-in siya. Itatapon na sana ni Nicole ang babaeng ito nang biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Napaupo si Ivy sa sahig dahil sa gulat. Sa sumunod na segundo, isang matangkad at payat na figure ang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang malamig na mukha ay tila mas malamig sa madilim na liwanag, at ang kanyang tingin ay malalim at madilim. Nang sumulyap ang kanyang mapupusok na mga mata at nakita si Nicole na ligtas na nakatayo doon, saglit na lumambot ang kanyang pagsimangot bago muling kumunot. Iyon ay dahil nakita niya si Ivy na nakahandusay sa lupa at ang baho ng alak sa paligid niya, hinihila ang palda ni Nicole. Sa kanyang likuran, si Mr. Zon ay gamulong-gulong sa lupa sa sakit. Ang pagdating ni Eric ay lubos na nagpatahimik kay Ivy. Hindi pa umaalis si Ivy sa Ferguson Villa dahil may pag-asa pa si Old Master Ferguson sa kanya, at naghihintay lang sila ng pagkakataon. Siya ang hindi nakatiis sa panggigipit ni na Eli at Joy Harrison, kaya't hiniling niya kay Mr. Zon na mag-isip ng paraan para maibalik ang kontrata. Sa ganoong paraan, ang pamilya Harrison ay patuloy na tutulong sa kanya na bigyan ng presyon ang pamilya Ferguson. Gusto lang ni Ivy na mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili. Alam na alam niya kung sino ang nasa puso ni Eric. Nawala agad ang kalasinggan ni Ivy, pero sa sumunod na segundo, nagkunwari siyang hinimate dahil sa alak. Iligtas mo ako. Hindi na ako makakainom. Nabalot ng mahinang lamig si Nicole. Tinanggal niya ang damit niya sa kamay ni Ivy dahil sa disgusto. Mabilis na naglakad si Eric at sinipa si Ivy sa balikat. Nanggigigil ang ngipin ni Ivy sa sakit ngunit hindi naglakas loob na kumilos, kunwari ay nahimatay. Pagkatapos, narinig niyang sinusubukan nitong kontrolin ang lamig ng boses nito. Sabi niya kay Nicole, hindi ka naman nila ginalaw diba? Anong ginawa nila? Ang kanyang mga salita ay half coaxing at half questioning.
Bahagyang nagbaba ng ulo si Nicole at nagtaas ng kilay. Gusto nila akong uminom, pero tumanggi ako. Logically, malapit nang maging miyembro ng pamilya mo si Miss Harrison. Hindi ba masyadong katawa-tawa ang paglabas niya at samahan siyang uminom para lang sa isang kontrata? Tumabi si Nicole at naglakad palabas, hindi pinansin si Ivy, na hindi gumagalaw sa lupa. Hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na ito ng ganoon ka-simple. Nakialam man si Eric o hindi, nagtagumpay si Ivy na ganap na iparamdam sa kanya ni Nicole ang pagtataboy niya, kaya hindi pinabayaan ni Nicole si Ivy. Malamig na tiningnan ni Eric ang lalaki at babae sa lupa habang may kumikislap na ilaw sa kanyang mga mata. Tapos, kinuha niya yung phone niya. Kumuha ng 2 crates ng whiskey at ipinadala sa itaas. Wala pang 3 minuto, maraming bodyguard ang dumating na may dalang 2 crates ng dekalidad na whiskey. Presidente. Maayos ang pananamit ni Eric, ngunit ang mga salitang binigkas niya ay napakalamig, na naging sanhi ng panginginig ng mga tao. Dahil mahilig silang uminom, bigyan ng tig-iisang crate ang bawat isa sa kanila. Hayaan mo silang umalis pagkatapos nilang uminom. Huwag mag-aksaya ng anuman. Naiintindihan. Sinunod ng mga bodyguard ang utos ni Eric at hindi ito susuwayin. Napatingin si Eric sa basag na salamin sa tabi ni Mr. Zon. Lalong lumalim ang mga mata niya. Mas marami o hindi gaanong narinig niya ang mga taktika ng mga taong ito pagdating sa mga babae. Kung nainom ni Nicole ang baso ng alak na iyon, masisiguro niyang hindi na mabubuhay si Mr. Zon bukas. Walang ekspresyong binuksan ng isang bodyguard ang isang bote ng whiskey, hinablot ang buhok ni Ivy para pilitin na umangat ang ulo, at ibinuhos ang whiskey sa kanyang bibig. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Ivy. Hindi na niya kayang magpanggap. Napaiyak siya, nanginginig ang katawan. First time niyang makita ang malupit na side ni Eric. Isang side iyon na hinding-hindi niya ipapakita kay Nicole. Hindi. Wala akong ginawa. Mr. Ferguson, bitawan mo ako. Kung alam ni Old Master Ferguson, hindi niya. Tumulo ang maputlang kayumangging likido sa mga sulok ng kanyang bibig. Nabulunan at umiiyak si Ivy habang nagsasalita. Walang ekspresyon si Eric. Ang kanyang mga mata ay napakalamig. Paano kung hindi ito tatanggapin ni Old Master Ferguson? Masyadong mataas ang tingin ng babaeng ito sa sarili niya. Pagkatapos nun, tumalikod na si Eric para umalis. Hindi man lang nagpatinag ang kanyang lakad kahit gaano man kahabag-habag ang mga iyak sa kanyang likuran.